Sinasabing ang mga kaluluwa daw ay naninirahan sa mga bagay na pinahahalagahan. Pero kung ganun, ano ang naninirahan sa mga basura na itinapon na? Sa sumunod na eksena, ipinakita ang isang sirang laruan. Umiyak ang batang may-ari nito dahil napunit daw ang stuffed toy niya. Hindi naman makapaniwala ang ina nito, dahil kakabili lang daw niya nun, kaya't nanghinayang siya. Gayunpaman, hindi daw ito magmumukhang okay kung tatahiin lang. Pero hindi naman daw maiiwasan yon. Dahil dun, sinabihan niya ang anak niyang itapon na lang daw nila ito at uli ng bago. Pinunasan na ng bata ang luha niya at umokey dito. Kaya naman, sinilid na ito sa trash bag. Nag-request naman ang bata ng pusa next time, at pumayag naman ang kanyang ina. Napakadali para sa mga tao na gawing basura ang mga bagay-bagay. Inilabas na nga ang mga trash bag na puno ng basura upang itapon sa garbage bin sa labas, at dumiretso na ito underground. Matapos itapon ang mga bagay, itinuturing itong something na madumi, at nawawala na ang halaga nito. Dumiretso naman ang mga itinapong basura sa truck na siyang nagtatransport dito. Ngunit hindi lang daw ito nangyayari sa mga bagay kung hindi sa mga tao din. Makikita naman ang isang taong nakabantay sa mga truck na papasok sa waste collection site. Sa loob ng building na yun, isang guard ang nakarinig ng ingay mula sa isang kwarto. Na-curious ito ano yun, kaya't sinilip niya ang kwarto. Pagkatingin nito, makikita ang isang taong nagkakalkal ng mga basura doon. Nagalit ito at binuksan ang pinto. Tinawag niya ang pansin ng nangangalakal at tinutukan ng baril. Aniya, huwag daw itong gagalaw. Tinanong niya kung sino siya dahil ang lugar daw na yun ay off-limits except lamang sa mga authorized na personnel. Lumingon naman dito ang taong yun na naka-hoodie. Nabahala ang guard at inisip kung sino siya. Nakilala niya ito bilang ang trash vandal mula sa mga report. Ang walang pakundangan na sumusira sa kagandahan ng bayan nila sa pamamagitan ng paglipat ng mga basura sa labas. Wika ng guard, hindi niya daw hahayaang makatakas ito. Pinindot nito ang button sa gilid ng pinto, dahilan upang tumunog ang alarm. Dali-dali namang dumating ang iba pang mga guard at sinabihan nila siyang sumuko na. At dahil na-corner na nga ang trash vandal, pinagbabato naman ito ang mga bag ng basura sa kanila. Bilang resulta, nahirapang makalapit agad ang mga guard sa kanya, at nagkaroon ito ng pagkakataon na makatakas. Dali-dali siyang pumunta sa may vent at pumasok dito. Pinatitigil nila siya pero hindi ito huminto. Dumiretso lang siya sa kabilang side nito, kung saan nakapark ang mga truck. Hinabol naman siya ng mga guard doon at nang makita, pinagbabaril ito. Hindi daw pwedeng hayaan na makatakas ito. Bumwilong naman ito upang tumalon at naiwasan ang mga balang pinakawalan nila. Gulat naman ang guard sa kakayanan nito. Napakabilis nitong kumilos at tumalon siya sa taas ng truck na nakapark doon. Patuloy pera nila itong binaril, habang patalon-talon lang siya hanggang sa makalabas na doon. Nagmamadali itong tumakas, habang hindi ito tinigilan ng mga pulis at pinagbabaril. Naiwasan niya ang lahat ng bala bukod sa isa. Dumaplis ito sa may braso niya, bagay na ikinainis nito. Dali-dali siyang umakyat sa may pader at tumalon palabas ng site. Napatigil na lang ang mga guard at tumakbo papunta sa gate palabas upang mahanap ito since nakatakas. Ang utos ay hanapin ng trash vandal na yun at all costs. Habang nakatago, tinawag naman silang assholes nito. Aniya, hindi daw siya vandal, at tinawag silang shitheads. Makikita naman sa loob ng bag nitong kinuha niya ang sirang manika kanina ng bata na itinapon sa basura. Sa bayan, makikita ang nagagandahang gusali doon pati na ang mga mamamayan nito. Isang naglalakad na lalaki ang nakarinig ng usap-usapan doon. Wika ng isang babae na nagpakita daw ang trash vandal kagabi. Hindi naman makapaniwala ang kausap nito. Curious sila ano ba ang nais nito at kinukuha ang mga basura. Sa tingin naman nila ay galing ito sa tribe folk. Nagulat naman sila nang makita ang lalaking nakatitig sa kanila, na napayuko na lang at umalis. Nakilala nilang parte din daw yun ng tribe folk. Kasuklam-suklam daw ang mga gasgasan nilang mga itsura. Patuloy lang naglakad ang lalaki hanggang sa maabot ang linya kung saan makikita ang hati ng dalawang parte ng bayan. Isang napakaganda at malinis na neighborhood versus malas squatter na lugar. Hiling naman ng mga babae na sana daw ay hindi na sila bumalik pa doon. Ibang-iba ang itsura ng mga kabahayan sa may slum.
Napakadugyot at napakadumi. Sa loob, pinag-uusapan ng simis sa buong bayan tungkol sa trash vandal. Nang makita nila ito, natukoy nilang siya yun at nainis. Dahil daw kasi sa kanya, siguradong darating na naman daw ang mga pulis. Samantala, wala namang pakiang lalaki habang nag-aayos ng mga gamit niya. Habang nakaupo, may dumating at tinawag itong si Rudo. Tinanong niya kung nangolekta na naman daw ba ng basura ito. Tinawag naman ni Rudo ang babaeng yun na Chiwa. Giit nito, sobrang strict daw ng mga town resident sa waste control. Paano na lang daw kapag nahuli ito? Curious ito kung bakit nilalagay niya lagi ang sarili niya sa alanganin para lang daw isalba ang mga bagay na yun. Ipinaliwanag naman nitong, ang mga mayayaman daw ay tapon lang ng tapon ng mga bagay na pwede pa naman nilang gamitin. Dagdag ni Rudo, naaawa daw siya sa mga bagay na tinatapon nila. The rest ay dahil nais niyang kumita. Ang ibang tao daw kasi ay willing na bilhin ito. Napatigil naman si Chiwa doon, bago sinabing ibig sabihin mahilig talaga siya sa basura. Pero mas maigi daw kung hihinto na ito doon. Itinanggi naman ni Rudo yun. May bigla namang dumating at sinabing ang baho daw doon. May kasama itong mga bata at wika niya, amoy basura daw ang lugar na yun. Hindi naman sila makapaniwala na naroon din daw si Chiwa. Tahimik lang si Rudo kahit na nangaasar ang mga ito. Lumapit ito kay Chiwa at tinanong kung hindi ba daw mabaho kapag kasama niya ito. Nagtaka naman ito sa sinabi niya. Giit ng bata, palagi daw kasing suot nito ang sira-sira at maduming gloves niya. Kunting dampi daw dun at siguradong mangangati na siya, sabay tawa. Curious naman ito kung tinignan niya na ba daw ang nasa ilalim ng gloves niya. Sobrang nakakadiri daw. Giit naman ni Chiwa na hindi naman daw sila naiiba. Pero sagot ng bata na hindi pa din daw nito mare-recommend na samahan niya ito. Isa pa, anak daw ito ng mamatay tao. Wala nang nasagot pa si Rudo doon. Ang slum na yun kasi ay place of exile para sa mga criminal at lahat ng naroon ay mga galing sa kanila. Kaya naman, lahat ng naroon ay nudge effort na maklear ang pangalan nila, sa pamamagitan ng hindi paggawa ng krimen. Gayunpaman, ang magulang daw ng lalaki na yun, patungkol kay Rudo, ay pumatay ng mga tao at sinira ang lahat. Kaya naman, kung makikisama daw si Chiwa dito, magiging kaparehas niya na ito. Nagdilim naman ang pangingin ni Rudo dahil sa mga salita nila, dahilan upang matakot ang mga batang yun. Wika ng isa, yun daw ang mata ng isang criminal. Tumakbo sila papalayo sa takot at sinabing, totoo daw ang sinasabi ng iba na kung ano ang puno ay siyang bunga. Siguradong magiging mamatay tao din daw ito someday, sabay tawag ditong tanga. Napayuko na lang si Rudo dahil doon at hindi makapaniwala sa sinabi nila. Umupo naman si Chiwa at sinabing, pangit daw ang mga sinabi nila. Ngumiti ito dahil alam niyang hindi raw si Rudo gaya ng mga magulang niya. Naniniwala daw siya dito, hindi daw siya gaya ng mga masasamang tao na pumapatay. Nag-blush naman si Rudo doon at nautal sa pagsagot. Nagpasalamat siya dito. Samantala, napansin naman ni Chiwa ang nakuhang laruan nito sa may waste collection site. Tinanong nito kung inayos niya ba daw yun at pinuri ang kagalingan niya. Sinabi naman ni Rudo na para sa kanya daw yun, bagay na ikinagulat niya. Nahihiya itong kinuha yun at wika niya, hindi daw yun for sale, kaya naman ibinibigay niya ito sa kanya. Saktong may dumating at tinawag si Chiwa, at yun pala ay ang mama niya. Tanong nito ano ba daw ang ginagawa niya doon at uuwi na sila. Kaya naman, umalis na si Chiwa at nagpaalam dito. Hindi na nakapagsalita pa si Rudo, habang hawak-hawak lang ang laruan. Meron namang nakatago sa hindi kalayuan ang nakarinig ng usapan nila. Sa loob ng isang eskinita, makikita ang isang maliit na bahay. Doon umuwi si Rudo, at bumungad sa kanya ang lalaking kaninang nasa bayan. Nakangiti ito at inasar siya. Inulit nito ang sinabi niyang kaninang, hindi daw for sale ang manika kaya ibinibigay niya ito sa kanya. Yun daw ang narinig niya. Hiyang-hiya naman si Rudo dahil dun. Tinawag niya itong legto at hindi makapaniwalang nakita siya nito. Payo naman niyang, dapat daw ay malinaw nitong ma-express ang sarili niya. Inakbayan niya ito at higit pa daw dun, kailangan nilang pag-usapan ang tungkol sa pagkolekta niya ng basura ng nakaraang gabi. Giit niya, hindi na daw nito kailangang mag-hustle upang kumita. Bata lang daw siya, kaya't iwan na nito sa kanya ang pagtatrabaho. Sagot naman nitong, hindi naman daw delikado yun at hindi naman siya nahuli.
Gayunpaman, sinabi ni Regto na nalaman daw nila ang tungkol sa kanya kahapon. Alam daw nito ang iniisip niya. Hindi man sila magkadugo, magkapamilya pa din daw sila. Hindi na daw nito kailangang mag-worry pa tungkol sa kanya. Napayuko na lang si Rudo at sinabing kinukapkup daw siya ni Regto bilang abandonadong bata noon at pinalaki. Hindi naman daw niya ito ginagawa out of concern. Sinusubukan niya lang daw na pasalamatan siya bilang pamilya. Habang nakaupo sa couch, sagot naman nitong, kung magiging honest lang daw siya gaya nun kay Chiwa, siguradong maiintindihan nito ang nararamdaman niya. Napatayo tuloy bigla si Rudo at itinanggi yun. Aniya, wala daw itong kinalaman kay Chiwa. Gayunpaman, napaare ito nang maramdaman ang sugat sa braso niya, bagay na ipinagtaka ni Regto. Ano daw ang tunog na yun, tanong niya. Curious ito kung binaril ba daw siya. Todo explain naman si Rudo na hindi naman daw sa ganun at wala lang yun. Napa-facepalm na lang ito at titignan niya daw yun at epa-patch. Dagdag niya, palitan na din daw nila ang bandage sa mga kamay niya. Pinahubad nito ang gloves niya at sumunod naman ito. Habang tinutulungan ito, sinabihan siya ni Regto na wag na daw babalik sa dump site na yun dahil siguradong hindi na ito makakatakas sa susunod. Giit naman ni Rudo na gasgas lang daw yun. Makikitang ang kamay ni Rudo ay may kakaibang peklat. Wala daw yun kumpara sa scars na yun na natamo niya mula sa kanyang mga magulang. Napatahimik si Regto bago sinabing, kung gagawa daw ito ng serious offense, siguradong mapapatay siya agad-agad. At itatapon daw ito sa abyss. Yun daw ang rule sa bayan na yun since noon pa. Dagdag nito, ang ama daw niya ay itinapon doon. Kaya naman, dapat ay pahalagahan daw nito ang sarili niya at ang mga bagay na importante sa kanya. Kahit na ang mundo ay kasing shitty noon. Inabot na nito ang gloves niya, habang tahimik lang si Rudo. Inalala naman nito na ang parehas na kamay niya ay pitch black hanggat naalala niya. Minsan, may kaakibat daw itong matinding sakit. At sa mata ng mga taong nandidiri sa scars nito, ang utak niya daw ay worn out noong bata pa siya. Dahil dun, ibinigay daw ni Regto ang gloves na yun sa kanya. Punit-punit na daw ito simula nang makuha niya. Pero nag-subside ang sakit nito on its own. Dahil dun, may utang na loob daw siya kay Regto at alam niyang never niya itong mababayaran. May sinabi namang muli si Regto dito. Kung hindi niya daw susuyuin si Chiwason, siguradong mafo-fall ito para sa iba. Kaya naman, ibigay na daw niya ang laruan na yun sa kanya bukas, then halikan ito or something. Gulat naman siya sa payo nito at sumagot na as if. Sa isip-isip nito, medyo bastos daw si Regto. Dagdag pa nito, kung hindi niya daw gagawin yun ay hindi siya makakakain ng hapunan. Nainis naman si Rudo na pinipilit siya nito. Pero aniya, sinasabi niya daw yun para hindi siya magsisi. Dapat daw maayos ang maasim nitong mukha, kaya't sinabihan niya itong ngumiti at pinisil ang pisngi niya. Nasaktan naman ito at sinabing mapupunit daw ang mukha niya. Sa labas, meron namang nakarinig sa pag-uusap nilang yun. Nakasuot ito ng cloak at may kakaibang mask sa mukha at bumubulong ng hindi maintindihang mga salita. Kinabukasan, habang nasa labas at nakaupo lang si Rudo sa tapat ng timba ay prinactice niya ang pagngiti. Pinayuhan kasi siya ni Regto na kung hindi daw siya makangiti on his own, magpanggap na lang itong iba at araling umarte. Nainis naman si Rudo sa kung ano-anong sinasabi daw nito. Dahil daw sa look niya, halata naman daw imposible yun. Gayunpaman, alam niyang dapat niyang maibigay yun kay Chiwa. Umakyat ito sa hagdan at inisip kung nasa bahay daw kaya si Chiwa ngayon. Nang makarating sa taas ng hagdan, sumilip ito sa paligid at inisip na ang abyss ay isang malaking dump site. Lahat daw ng mga basura ay eventually tinatapon sa abyss na yun. Isang madilim at malalim na lugar. At kahit ang mga nakagawa ng krimen ay dun pinapadala. Nang araw na yun, may itinali dito at hinang, bago pinapakawalan at upang mag-end up sa abyss. Base sa mga naririnig nito, ang tatay niya daw ay nilamon na din ng kadiliman na yun. Curious tuloy ito ano daw kaya ang nangyayari sa mga itinatapon doon. May biglang lumitaw sa gilid nito at nabanggit na meron na naman daw criminal ang tinapon doon. Sagot naman nitong oo daw, bago nito na-realize na si Chiwa pala yun. Dali-dali nitong tinago ang laruan sa likod niya habang bumati naman si Chiwa dito ng good morning. Sinabi nitong, bibihira lang daw niyang makita siya doon. Nahihiya naman at hindi makasagot ng ayos si Rudo dito.
Nabanggit ni Chiwa na hindi daw magandang ang view mula roon in many ways. Pero sagot ni Rudo na hindi naman daw naiiba ito kahit saan sa slum. Ipinaliwanag naman ni Chiwa na ang rason daw kung bakit itinayo ang slum na yun sa edge ng town ay para ipakita sa kanilang mga tribes people na, kung gagawa sila ng mali, itatapon sila sa abyss. Nakakasuka daw, kahit na hindi nila nais na makita ito, dahil dun sila nakatira. Hindi maiiwasang masaksihan nila kung paano mahuhulog ang mga tao sa kanilang kamatayan. Sinabi nito kay Rudo na ayaw niya daw makita siyang mahulog sa abyss. Hindi niya naman inasahang marinig yun mula sa kanya. Dagdag ni Chiwa, totoong madaming mga basura ang nakakahinayang na itapon. Pero kung mahuhuli daw ito sa isang delikadong sitwasyon para lang sa junk ay hindi worth it. Or worse ay ang may patapon nito sa abyss for real. Sumagot naman si Rudo na sinabi din daw ni Regto sa kanya yun. Tinawag naman ni Chiwa na Mr. si Regto at sinabing mahal din daw talaga nito si Rudo, kaya naman worried siya sa kanya. Natawa naman si Rudo nang banggitin nitong mahal siya nun, bago biglang napatigil nang ma-realize ang sinabi niyang to, ibig sabihin ay siya rin. Nag-blush naman si Chiwa nang tignan siya nito. Hindi daw ganun yun, clean arrow nitong hindi daw sa ganun. Takang-taka naman si Rudo sa sinabi nito, at tinakpan ng mukha niya dahil sa sobrang hiya. Napaupo pa nga ito sa lapag at napasigaw dahil dun. Nagtaka tuloy si Chiwa sa naging pagkilos niya at napansin ang stuffed toy nito. Nang mapakalma na nito ang sarili niya, tumayo si Rudo at sinabing, nang makita daw yun ni Chiwa ay mukhang nagustuhan niya ito. Maaaring hindi daw nito gusto ang junk na tinapon ng iba. Pero inisip nitong magiging masaya ito kasama siya kesa maitapon. Kaya naman, ibinigay niya sa kanya itong muli at inabot. Hindi ito inasahan ni Chiwa, na malugod naman itong tinanggap. Sobrang saya daw nito at sisiguruhing aalagaan ito. Muli, nang makita kung gaano ito niyakap at pinahalagahan ni Rudo, hindi niya mapigil ang mag-blush. Napatakbo na lang itong bigla at bumaba sa hagdan habang sumisigaw. Hindi daw nito malaman ang gagawin niya. Sa sobrang excitement ay dali-dali siyang umuwi dahil kailangan niya daw sabihin ang tungkol doon kay Regto. Curious ito kung paano siya magre-react. Naroon naman ang nakakloak na lalaki at nagkabanggaan silang dalawa. Dahil sa impact noon, ay napatilapon pa nga sila. Nag-slide mula sa lalaki ang isang libro. Nasaktan si Rudo dahil doon at nagulat nang mapansin ang nakabangga sa kanya. Unti-unti itong bumangon at nang makatayo, nakita nito na may mask ang mukha niya. Nabahala naman si Rudo dito. Kinuha ng lalaki ang libro nito sa lapag. Hindi na siya nagsalita pa at tumakas na lang bigla. Tinawag namang bigla ni Rudo ito pero hindi na ito lumingon pa. Nagtaka tuloy si Rudo ano daw ang meron sa lalaking yun. Anyway, irereport niya na lang daw yun kay Regto. Pero naisip nitong kailangan niya nga palang ipagyabang ang nangyari. Tumayo na ito at inisip ang magiging response ni Regto. Sasabihin lang nitong ayusin ang pagsabi kay Chiwa muli. Nang umabot na ito sa may bahay nila, pagbukas ng pinto ay sinabi niyang nakauwi na daw siya. Pagkapasok ay nakapikit lang nitong ipinagmalaki agad na kinausap na daw na niya si Chiwa. Pagkabukas ng mga mata nito ay inasahan niyang babatiin lang siya ng welcome back nito. Gayunpaman, ang nadatnan niya ay ang dagwang Regto na nakahandusay sa lapag. Merong espada ang nakaiwan sa may dibdib nito. Dahan-daang lumapit si Rudo dito at hindi nito moari ang pangyayari. Napaluhod na lang ito bigla dahil tila pinagsakluban ito ng langit at lupa. Lumapit ito sa kanya at hindi makapaniwala. Tinawag niya ang ngalan ni Regto ngunit ang sagot lang niya ay tumakbo na daw ito. Paulit-ulit nitong sinabing kailangan niya daw tumakbo. Nagulat naman si Rudo na buhay pa pala siya at tinanong paano daw nangyari yun. Giit niya, tutulungan niya daw ito. Huwag daw siyang mag-alala at siguradong may iligtas niya ito. Gayunpaman, sumigaw ito at tinawag siya sa pangalan niya at muling sinabing tumakbo na daw siya. Napatigil naman si Rudo nang sabihin nitong kailangan niya daw baguhin ang shitty world na yon. Hindi maintindihan ni Rudo ang ibig sabihin nito. Bigla na lang may bumaril at tumarget kay Rudo, dahilan upang ma-knockdown ito at makuryente. Nang sabihing clear na ito, may kumuha ng kamay niya at yun pala ay ang mga pulis. Hinuli siya ng mga ito at sinabi nilang ang mamatay tao daw ay nahuli na. Nagtataka naman si Rudo bakit siya. Inutusan ng mga pulis na dakpin na daw ito.
Tinanong ni Rudo ano ang sinasabi nila at nagkakamali daw sila. Hindi daw siya ang gumawa nun, imposibleng siya. Besides, buhay pa daw si Recto. Gayunpaman, binawian na ito ng buhay doon. Tanong tuloy ng pulis kung ano daw ang nonsense na sinasabi niya. Huwag na daw itong gumawa pa ng excuse sabay tawag ditong murderer. Nababalot kasi ng dugo ni Recto ang damit niya. Ipinaliwanag naman itong nagkakamali daw sila at hindi siya yon. Gayunpaman, hindi na nila pinakikinggan ang paliwanag nito at pina-shut up lang siya. Ano man daw sabihin nito ay useless na. Pero hindi pa din tumitigil si Rudo. Tinawag naman siyang filthy tribesman nito. Kaya't sumigaw si Rudo at sinabing nagkakamali daw siya. Nais nitong pakinggan nila siya, pero wala na itong nagawa pa. Sinuntok siya nito, kaya naman na-knockout na talaga siya. Dahil sa nangyari, kumalat ang tsismis sa lugar. Wika ng mga Marites, narinig na daw ba nilang totoong mamatay tao si Rudo? Dagdag pa nito, pinatay daw niya ang umampon sa kanya. Nang marinig yun ni Chiwa, hindi ito makapaniwalag si Rudo ang pinauusapan nila. Hinawakan nito ng mahigpit ang stuffed toy na ibinigay sa kanya. Itinali na nga si Rudo gaya ng sinasapit ng ibang criminal doon. Nakapag-commit daw ito ng matinding krimen sa napakaganda at sacred na lugar na yun. Hindi lang daw ito na-satisfy sa pagkakalat ng basura at pagpulot ng streets. Kanomet pa nito ang pinaka-filthy na act sa lahat, ang pagpatay. Kahit na daw tribesman ito, hindi nila matotolerate ang mga murderer na manirahan sa lupang yun, not even for a moment. Kaya naman, hinatulan ito ng kamatayan. Hayaan daw nilang lamunin ng abyss ang filth and all. Habang nakatali doon, hindi pa din maarak ni Rudo ang pangyayari. Paano daw ito nangyari? Maraming mga tao ang naroon at aniya, hindi daw siya ang gumawa nun. Nais nitong may makinig sa kanya. Habang tinitignan ng mga naroon, napansin nito si Chiwa sa crowd. Kaya naman, sumigaw ito at tinawag siya. Sinabi nitong pinatay daw si Recto. Nakiusap ito sa kanyang hanapin kung sino daw ang gumawa nun. Ngunit sinabi ni Chiwa na nagtiwala daw siya dito, pero sa huli, totoong anak daw pala ito ng mamatay tao. Mukhang disappointed ito sa kanya, kaya naman, binitawan niya na ang bigay nitong stuffed toy. Isinagaw ng mga tao na lahat daw ng mga filth ay dapat itapo sa abyss. Paulit-ulit nila itong sinambit. Dahil dun, napatawa namang bigla si Rudo. Isinigaw niyang sila daw ang mga filthy ones. Habang paulit-ulit pa din ang chant nila, sinabi nitong wala daw silang will of their own at minura. May mga mata daw sila pero hindi nakakakita. At dinay ng mga tenga nila ang marinig ang katotohanan. Lahat daw sila ay ganon. Habang nakatingin sa crowd, nakita nito ang nakasalubong niyang maskman bago nito madatnan si Recto sa bahay nila. Giit ni Rudo na siya daw ang may sala doon. Saktong ginupit na ang tali nito, at habang nahuhulog siya, sinumpa niyang ipapadala niya daw sila sa impyerno. Lahat daw sila, bawat isa sa kanila. Galit na galit nitong sinabi habang lumuluha. Napapatayin niya daw silang lahat. Malalim ang abyss na yun at habang nahuhulog si Rudo dito, may nakita siyang kakaiba. Nakamulat lang ang mga mata nito habang pababa. Gayunpaman, nang maabot ang pinakailalim, nawala nito ng malay. Nang unti-unti itong magising, nadatnan niya ang sariling nakahiga sa bundok ng basura. Napatayo ito bigla at napansin ang mabahong amoy doon. Napatakip ito ng ilong at tinignan ang paligid. Napakalaki ng lugar na yun at napupuno ng basura. Curious ito kung ano daw ang lugar na yun. Napaisip naman ito at naalalang ipinatapon nga pala siya sa abyss. Samantala, makikita anino ng isang napakalaking creature sa likod niya. Napasilap ito at inisip ang sabi-sabi na wala daw meron doon bukod sa malaking dump site. Puro basura, bangkay at lahat ng klase ng mga dumi ay nandun. Ngunit nakita nito ang malahigantang creature na may matatalim na ngipin doon. Bagay na hindi nito mapaniwalaan. Bumungad ito sa kanya at yun daw exactly ang kung ano ang abyss. Isang tribesman na naman ay ipinatapon sa abyss. Baliktanaw muna nang marinig ng batang Rudo ang mga tao na pinag-uusapan ang mga tribes people. Tanong nila, bakit daw kasi sila gumagawa ng krimen kung alam nilang mapaparusahan sila? Hindi daw nila maiintindihan talaga kung gaano ka-impure mag-isip ang mga tribes people. Tinawag nila silang mga filthy beings.
Nang panahong yun, inisip ng batang Rudo kung bakit ang lahat ay concern tungkol sa dumi at mga manloloko. Pero wala ni isa ang may pake o iniisip man lang, ano ang mangyayari kapag sila mismo ang mahulog sa abyss. Balik sa present, hindi lang isa, kung hindi madaming kakaibang mga creatures ang humabol kay Rudo. Kaya naman, dali-dali itong tumakbo upang matakasan sila. Nang silipin ito, napaisip siya anong klaseng nilalang daw kaya ito. Parang isang buhay na tambak ng basura. Paano daw kaya ito napunta doon? Bigla naman itong umungol, bagay na ikinabahala ni Rudo. Umiwas ito nang targetin siya nito upang kagatin. Dahil doon, napatilapon siya at umikot-ikot sa lapag, hanggang sa may nakahawakan nitong kakaiba. Nang tignan niya ano yun, isa palang bungo ng tao. At dahil hawak niya ito, sobrang na-creepyhan siya. Sa takot at galit habang nakatingin sa mga creatures na yun, napamura na lang si Rudo. Minura niya ang lahat, ang mga taong nagtapon sa kanya sa malaimpyernong lugar na yun. Nang subukin nitong akyatin ang bundok ng basura, nadulas ito at nahulog doon. Dire-diretso itong dumulas hanggang sa baba, habang naiwan naman sa taas ang mga creatures na umuungol pa din. Pero hindi nagtagal, tumigil na din sila. Dumiretso si Rudo sa pinakailalim. Habang nakahiga, napansin naman ito na delikado daw doon. Kapag nagpatuloy ito, dahil sa masangsang na amoy ng hangin sa lugar, kung patuloy niya daw maaamoy ito, siguradong bibigay ang baga niya. Inisip niyang magmadali upang makatakas somewhere. Naghanap ito ng lugar kung saan daw ligtas. Gayunpaman, pagtingin ito sa paligid, napatanong siya kung meron bang matatawag na safe na lugar sa mundong gaya nun. Sa tambakan ng basura ng isang hindi matukoy na mundo. Nagsimula namang sumama ang pakiramdam nito at hindi nagtagal ay samuka na nga ito at napaubo. Muli namang nagising at gumawa ng ingay ang mga creatures na naroroon. At nang lapitan nila ang nanghihinang Rudo, inisip niya kung wala ba siyang kakayahan na gumawa ng kahit na ano. Hirap na itong makatayo pa doon at bigla niya na lang naisip si Regto. Naalala nito ang nakahandusay niyang bangkay na tila katabi niya. Nang titigan siya nito, bigla na lang nabuhayan si Rudo. Hindi daw pwede yun. Alam niyang madami pa siyang dapat gawin. Kung sino man daw ang pumatay kay Regto at ang nag-frame sa kanya. Kung sino man ang nagmaliit sa kanya, isinumpa nitong bubugbugin niya hanggang mamatay. Nang mabuhayan ng loob, nakatayo naman ito at pumulot ng pipe mula sa mga basura doon. Inisip nitong hindi siya pwedeng basta mamatay na lang daw. Gamit ang pinulot na basura, naghanda naman ito upang harapin ang mga creatures na yun. Dali-dali itong tumakbo upang harapin sila. Mula sa malayo, makikita naman si Rudo sa telescope ng isang lalaki. Isang nakamask na tao ang na-curious nang makita ito. Tila alam niya ano ang nangyayaring kaguluhan doon. Hindi na nga umatras pa si Rudo at lumaban na. Aniya, ang beast na yun at ang mundong ito ay dapat bigyan siya ng break. Pumorma ito upang pumosisyon at umatake. Giit niya, mas mabaho pa daw sila sa utot ni Reto. Ibinato nito ang pipe na hawak niya, na siya namang tumusok sa lalamunan ng creature na yon. Hindi naman tumigil si Rudo at muling aatake sana dito, gayunpaman, tinarget siya nito gamit ang panitong gawa sa basura. Wala nang nagawa pa si Rudo kung hindi harangan ang mukha niya. Napatilapon si Rudo dahil sa atak na yon. Ngunit hindi pa din ito ibigay, may kinuha itong yero sa lapag, at muling naghanda upang buong lakas na ibato ito sa creature na yon. Nakakabilib na nahati niya ang katawan nito gamit yon. Sa wakas, tagumpay si Rudo sa laban na yon. At napaupo na nga lang siya sa pagod. Gayunpaman, nang sinubukan itong magpahinga saglit, ang nawarak na katawan ng creature sa likod niya ay unti-unting nabuo muli. Huli na nang ma-realize niya ito. Wala na siyang magawa kung hindi mapamura na lang nang batuhin siya nito ng kung ano-anong bagay. Nabahala si Rudo dahil hindi niya na magawang igalaw pa ang legs niya. Ipinakita naman ang isang payong, habang patuloy na gumuho ang mga basura sa lugar na yon. Napapikit na lang si Rudo at pagbukas nito ng mga mata niya, bumungad sa kanya ang payong. Nakatayo na ang lalaking nakamas doon sa harap niya, habang naglalagablab ang hawak nitong payong na nagko-cover sa kanilang dalawa. Nang mapansin niya ang nakamask na lalaki, inisip nito sino daw kaya siya. Napaka-misteryoso nito. Muli namang napaubo si Rudo na tila susuka, kaya't inabot siya nito at hinayla sa damit.
Ngunit bigla siya nitong sinipa ng napakalakas sa likod, dahilan upang mapasok ka ulit ito. Madami itong nilabas at tinanong niya ang lalaki ano daw ang problema nito. Gayunpaman, bigla na lang siya nitong pinasokan ng mask, bagay na ikinagulat nito. Salamat sa mask na yun, nakakahinga na ulit ito ng maluwag. Tinitigil niya ang lalaki at tinanong kung tao daw ba siya, ngunit hindi ito sumagot. Madaming tanong si Rudo, gaya na lang ng anong klaseng mundo daw ba ang lugar na yun, at anong klase ang halimaw kanina. Inangat lang nito ang kamay niya at sumenyas na zip it. Manahimik lang daw muna siya saglit. Ngunit curious pa din talaga si Rudo kaya't inulit niya ang tanong, kung anong klase daw ba ang lugar na yon. Pero ganun pa din ang sagot ng lalaki, inulit nito ang sign niya kanina at shut up lang siya nito. Ipinaliwanag ni Rudo na nahulog daw ito mula sa taas, at wala itong ideya sa kung ano ang nangyayari. Kaya naman, nakiusap siyang malaman kung ano ang abyss na yun at underground. Giit naman ng lalaki na hindi daw underground ito. Dagdag niya, huwag daw itong gumawa ng malalakas na ingay, sabay tawag ditong little shit. Pero para pala kay Rudo, wala itong marinig na kahit na ano sa sinasabi niya. Kaya't napasigaw na ito at sinabihan siyang linawan ang pagsasalita niya. Napuno na nga ang nakamask, at gaya daw na sinabi niya, wala sila sa underground. Yun daw ang surface, at ang mga tambak ng basura doon ay ang kung ano ang itinapon ng mga sky people gaya niya. Sinabi na daw nito kanina pa, na manahimik lang ito. Salamat daw sa kanya, alam na ng mga halimaw na naroon sila at tinuro niya ito. Lumitaw muli ang creature kanina, at nang makita ito Rudo, nagtaka siya dahil napagbagsak niya na daw yun kanina. Ipinaliwanag ng lalaki na aberrant beasts daw ang tawag sa mga yun. Kamukha daw ito ng mga trash heap monster. Aniya, makinig daw ito sa kanya. Kahit nagaano kadaming beses niya itong matalo sila gamit ang normal na weapon, useless lang daw ito. Isa pa, hindi daw ito usually nagre-respond sa mga tunog na ginagawa ng mga tao. Kaya naman, kinakausap niya daw ito kanina pa gamit ang mahinang boses. Gayunpaman, nagsimula siyang sumigaw. Ang mga aberrant beasts daw na naroon sa lugar na yun ay espesyal. Kaya't hindi ito gumagawa ng anything flashy para makuha ang atensyon nila. Tinuro nito ang payong niya kay Rudo at sinabing, hindi daw siya normally ganun kaingay. Pero isinisi nito yun sa kanya. Muli na namang umusok ang payong na hawak nito, at nag-draw out ito ng energy mula dun. Takang-taka naman si Rudo nang masaksihan ito. Nabalot ng kakaibang energy ang lalaki at sinabi nitong masarap daw sa pakiramdam ang sumigaw. Anyway, lumabas ang matatalim na blade sa payong niya at nang buksan niya ito, nag-transform ito bilang battle-ready weapon, na may spearhead pa sa tip. Wika niya, maglinis na daw sila. Lumapit na nga ang aberrant beast upang sumugod at imbes na umiwas, hinarap lang ito ng lalaki. Itinapat nito ang payong niya sa halimaw at pinaikot-ikot. Napakabilis ng pag-ikot nito na tila nagsilbing drill. Dahil doon, nagawa nitong mashred ang aberrant beast sa harap niya nang walang kahirap-hirap. Napabilib naman si Rudo nang masaksihan ito. Nang iwas-iwas ito ng nakamask na lalaki, napakalaki ng pinsalang dinulot niya sa halimaw na yon. Natanggal ang panga nito, nahiwa ang kamay at nagpira-piraso. Wala nang nagawa pa si Rudo kung hindi mapaupo habang pinanunood ang laban na yon. Sa isip-isip nito, anong klase daw kaya ng payong ang gamit niya? Nang makita nito ang bibig ng halimaw sa lapag, inisip niyang hindi na ito babalik. Pero giit ng nakamask, napakarami daw nila. Kaya naman hindi ito tumigil sa paglaban. Tumalon ito sa may bibig ng isa pang beast upang makagain ng momentum at lumutang sa ere. Salamat sa payong nito ay nagawa niyang lumutang doon, habang nakaobserba sa mga kalaban sa baba. Isinara nito bigla ang payong na naging sobrang laki. Nakasakay siya dito at ginamit ang Unbreaker, A-tier. Bumaba ito mula sa mataas na height na yun upang magland ng mapangwasak na atake sa halimaw. Dahil dito, napabagsak niya ang aberrant beasts at nadurage sila. Hindi mapigilan ni Rudo ang mapawaw dahil dito. Hindi siya makapaniwalang nagawa nitong ma-wipe out ang ganun kadaming halimaw. Curious ito kung ang technology daw kaya na yun ay nag-exist lang sa abyss. Inisip niya kung special ba ang lalaki na yun kaya't nagawa niya yun. Napatitig na lang siya dito at sa tingin niya, kung magkakaroon siya ng ganong power, kahit siya ay kayang mapatamba ang mga bastard daw sa taas.
Nilapitan naman siya nito at tinawag na shithead, sabay tanong kung buhay pa daw ba siya. Napatungo na lang ito at tinanong kung sino daw siya. Kaya naman, may pinindot ito sa may helmet niya. Lock pala ito para matanggal ito sa ulo niya. Nagpakilala siya bilang si Engine. Isa lamang daw itong average janitor at ngumiti dito. Dali-dali naman itong binalik ang helmet niya dahil sobrang baho daw. Bigla na lang daw kasi nitong tinggal ang mask niya nang hindi nag-iisip. Isinisi naman ito yon kay Rudo na hindi na nakasagot pa. Sa sumunod na eksena, bumalik tayo sa isang nakaraan ni Rudo noong bata pa lamang siya, at pumasok siya sa bahay nila ni Regto nang may dumi-dumi sa kanyang katawan. Napatanong tuloy si Regto kung bakit ganun ang itsura niya, kung saan sumagot siya na nalaglag siya, at agad namang na-realize ni Regto ang tunay niyang ibig sabihin ay yung mga batang nambubuli sa kanya. Sinabi niya daw sa mga yon na buhay ang mga bagay, pero tinawanan lang daw siya ng mga yon. Napatitig tuloy si Regto sa kanya at napaisip. Napatanong ito kung sinaktan niya ba ang mga iyon pabalik, at humindi naman siya, kaya pinuri siya nito at sinabi na mabuti naman. Tinanong niya naman na hindi ba't minsang sinabi ni Regto sa kanya na kung matagal mo nang pinahahalagahan ng isang bagay, isang soul ang maninirahan sa loob nun. Pinoint niya na pinaniwalaan niya kasi yun. Inulit naman ni Regto yung parte na may maninirahang soul doon, at napatanong siya kung ayun ba yung dahilan kung bakit sinabi niya sa mga bata na buhay yung mga bagay na yun. Habang kumukuha ng isang bimpo, sinabi ni Regto sa kanya na isang matagal na sabi-sabi lang yun. Parang ang ibig sabihin daw nun ay i-treasure mo ang mga bagay na meron ka. Gayunpaman daw, pinaniniwalaan daw nito yun. Marahil yung hawak daw nitong pen ay may soul, at pati na din yung towel na bigla na lang nitong pinyunas sa kanyang mukha. Baka ayun daw yung dahilan kung bakit napapanatili siya nung malinis. Namangha naman si Rudo sa kanyang narinig, at nagsimulang magturo ng mga random na bagay habang natutuwang tinatanong kung maski ba yung mga iyon ay may soul din, kaya natawa sa kanya si Regto at sumagot na oo, marahil nga. Napatitig din siya sa gloves na ibinigay ni Regto sa kanya, at manghang-manghang inisip na maski yung mga iyon ay marahil meron ding soul. Pinagsabihan siya ni Regto na pahalagahan niya ang mga iyon at baka may dumating na soul at manirahan din on someday. Nanlaki ang mga mata ni Rudo sa ideyang yon, at kitang-kita sa kanyang mukha ang bilib. Lumalabas na isa itong recalled memory sa loob ng isang panaginip, at hindi nagtagal ay damilat na si Rudo sa kasalukuyan. Pagkagising niya, tila may humihila sa kanya at may nakapulupot na sa kanyang katawan na kadena, na nagpagulat sa kanya. Nagsimula siyang magpanik kung ano yung nangyayari dito, at napalingon siya sa itaas ng kanyang ulo nang may magkomento na gising na siya. Pagkalingon niya ay nakita niya na si Engine ang humihila sa kanya dito, kaya napasigaw siya na ito yung scumbag kanina, kaya pinoint ni Engine yung pangalan nito sa kanya, at tinanong kung ganito niya ba tatratuhan ng tagapagligtas niya na utang na loob niya ang kanyang buhay, habang tinatawag siya nitong Little Shit. Kinwestiyon naman ni Rudo yung sinabi nitong tagapagligtas niya, at tinanong na kung gayon ay bakit siya nakatali gamit ang isang kadena at bakit daw nito yun ginagawa sa kanya, kung saan ipinaliwanag ni Engine na nahimatay siya kanina, at dahil sobrang bait daw nito, napagdesisyonan nito na tulungan siyang pagalawin. Sinigawan nito ni Rudo na alisin nito yung kadena sa katawan niya, at sinabi na kinakailangan niyang makabalik sa itaas ngayon din. Napatigil sa paglalakad si Engine nang marinig yun, at nilinggan siya nito habang nag-so-sorry dahil imposible daw yung gusto niya. Ipinaalam nito sa kanya na tinatawag nilang heaven yung lugar na nasa itaas. Tinanong siya nito kung papaano niya daw ba maaabot ang kalangitan, na nagpakuha ng kanyang atensyon. Besides dagdag nito, patuloy ang paggalaw ng heaven. May ibang mga rason pa daw, pero imposible yon sa ngayon. Kung naiintindihan niya daw yon, ay hinihiling nito na isara niya na ang kanyang bibig. Pinagpatuloy na ni Engine ang paghila nito sa kanyang katawan sumunod noon, habang siya ay napapatitig lang sa kalangitan matapos iyon marinig. Naalala niya dito yung mukha ng mga taong nagtapon sa kanya sa abyss, yung nangyari kay Regto at yung pinaghihinalaan niyang gumawa noon, at nagsimula siyang mapuno ng puot. Gigil na gigil niyang sinabi kay Engine na huwag siyang pinagluloko nito. At agad niyang sinubukang tumayo habang sinasabi na babalik siya sa itaas at wala siyang pakialam sa kung ano yung sasabihin nito.
Dagdag niya nakakasabi lang nito na imposible yun, kaya inisip niya na may nalalaman itong si Engine kung papaano makaakyat sa heaven. Gusto niya daw malaman ang lahat tungkol sa mundong yun, sa mga halimaw kanina, at yung power na meron ito. Kukunin niya daw ang lahat ng iyon at gagamitin upang bugbugin ng husto yung mga scumbags na nasa itaas. Kaya, hindi daw siya mananahimik dito hanggat hindi siya nito sinasagot. Tinanggal naman ni Engine ang kanyang helmet at itinapon yon, at nagpakita ito ng pagkairita sa pagkuda ni Rudo, kaya sinabihan siya nito na tigilan niya na yon. Seryoso nitong sinabi na kung gustong-gusto niya talaga, tuturuan siya nito at malalaman niya kung ano ang pakiramdam mabuhay sa mundo nila. Sa sumunod na eksena, dumating sila sa isang lugar na may matataas na walls at fences, at pagkarating nila sa loob noon, ibinato ni Engine si Rudo papunta sa kanyang harapan, kaya nagalit siya dito at sumigaw na pakawala na siya nito. Nang ipakita sa atin ang itsura ng lugar ay mukhang isa itong truck stop na may warehouse at gasolinahan. Habang naghihingalo pa si Rudo na nakakadena sa lapag, nagpaalam na si Engine sa kanya at sinabi na iniiwan na ito yung iba sa kanya. Nagulat siya doon at agad na napasigaw na sandali lang dahil wala pa naman daw itong sinasabi sa kanyang kahit ano. Pero hindi siya pinansin ni Engine at pinagpatuloy lang ang paglalakad palabas ng lugar. Gigil na sinabi ni Rudo kung ano kaya ang meron sa lalaking iyon. Hindi nagtagal, meron namang mga lalaki na bumaba sa mga truck na nasa likuran niya, at nakuha ng tunog ng pagbukas ng mga pinto ng truck ang kanyang atensyon. Pagkalingon niya, nagkatinginan sila ng isa sa mga lalaking naka-gas mask, na napagulat sa kanya na may mga tao sa lugar na ito. Sa side ng mga lalaki, taka ang mga ito kung papaano napunta dito ang isang bata, at napatanong yung isa dito na hindi ba't may kasama ito kanina. Nang pagmasdan maigi ng isa sa mga lalaki si Rudo, may napansin ito sa kanyang kasuutan at nagsimula itong manginig na kala mo excited na excited. Dahan-dahan siyang nilapitan ng mga ito habang tinatanong na by any chance, isa daw ba siya sa mga tinatawag nilang Sky People, na nagpataka sa kanya. Agad namang kinontradict ng isa sa mga lalaki yung nagtanong noon at sinabi na masyado pang maaga para i-assume yun. Kaya tinanong na lang ng isa dito kung saan siya nanggaling, kung saan reluctant na sumagot si Rudo na nalaglag siya galing heaven. Nagsimulang tanggalin ng mga lalaki ang kanilang gas mask dahil sa excitement nang marinig yun, at sinimulan siyang mga ito natitigan na kala mo isang special species habang napapatanong kung talaga bang tiga-heaven siya at hindi daw inaakala ng mga ito na makakakita sila ng ganun ng buhay. Sa isip niya, windang na windang siya at napapatanong kung ano yung meron sa mga taong ito, habang napasigaw yung isa sa mga lalaki na isa itong mirakulo. Tinanong ni Rudo ang mga ito kung sino ba sila. Kung saan nagtataka lang yung isa sa mga lalaki dito na may kimpi ang buhok kung kapareho lang ba ng lengguwahe nila ang lengguwahe ng mga Sky People, kung kaya yung isang kalbo ay naisip na papaano kung painpeke lang ni Rudo yon, kaya sinabi ni Kimpi na hindi niya ramdam na nagsisinungaling ito. Manghang-mangha ang mga ito na buhay siya habang tinitignan ang kanyang mga mata up close, at napakomento pa sila na magaling ang kanyang ginawa upang manatiling buhay. Agad niyang inilayo ang kanyang ulo dahil dun, kaya sinabi ng nakakimpi dito na karamihan kasi sa mga nakita nilang kagaya niya ay patay na. Sumunod noon ay nagkomento ng may pag-aalala yung lalaking may kimpi na buhok na talagang nakakakilabot ang pagkakatali ng marahas na paraan, kaya nagdesisyon siyang alisin agad ang mga kadena ni Rudo, dahilan para bahagyang makaramdam ito ng ginhawa. Dahil sa ginawa nito, inakala ni Rudo na mas mabubuting tao sila kaysa kay Engine, pero nagkamali siya nang bigla siyang isinakay sa isang truck at muling kinadina ang magkabila niyang kamay na parang isang asong nakakulong. Dahil dito, napatanong si Rudo kung anong nangyayari, habang sinabi ng lalaking may kimpi na buhok na mas mainam na raw ito. Ipinaliwanag niya na may isang bihirang taong mula sa kalangitan na nakatakas noon. Sinubukan ni Rudo na sumigaw sa galit, pero dahil natakpan ang kanyang bibig, hindi niya magawa. Dahilan para pagtawanan siya ng grupo ng mga lalaki at Leitin sa pagiging marahas niya. Mapanuksong tinanong ng lalaking Kimpi kung talagang inakala niyang magiging mabait sila sa kanya. Lumabas na ang mga lalaking ito pala ay mga human traffickers, at sinabi nilang ang katawan ng mga tulad niyang mula sa langit ay nabebenta sa napakalaki na halaga. Dagdag pa niya, hindi lang daw ang buong katawan, kundi pati na rin ang mga mata,
braso, binti, at maging ang mga damit niya ay may mga taong gustong-gusto ang mga iyon. Sinabi pa niya na hindi niya akalaing makakahuli siya ng isa ng buhay, kaya ipinaliwanag niyang napakaswerte nila ngayon. Sinabi niya nakikita sila ng malaki kay Rudo, sapat para mamuhay sila ng comfortable habang buhay, habang nakatingin si Rudo sa lalaki ng may matinding galit at inis. Napansin ng lalaki ang reaksyon niya, kaya tinanong niya kung ano raw ang tinitingin-tingin nito, at doon niya na-realize na gusto nitong malaman kung bakit ba gustong-gusto nila ang mga taong mula sa langit. Pagkatapos ay lumapit ito kay Rudo at nakakatakot na sinabi na dahil galit silang lahat sa kanila. Ipinaliwanag niyang matagal nang irresponsible ang mga ito sa pagtatapon ng basura sa mahabang henerasyon. Ang lahat ng basurang nahuhulog sa kanila ay naipon ng naipon, naging lason sa hangin, at maging mga halimaw ay nagsimulang lumitaw mula sa dumi nila. Sinabi niya na ang mga taong napatay ng mga halimaw na iyon, ang mga nadaganan ng basura mula sa taas, at ang mga nawalan ng tahanan dahil sa kontaminadong lupa. Kapag nakakita sila ng isang sky people tulad ni Rudo, tanong niya ng may panunukso kung ano raw kaya ang mangyayari. Naisip niya kung magiging isang torture session ba ito o dissecting show, at sinabing pagkatapos siyang may benta, bibisita raw sila para manood, at naglo-look forward daw sila dito. Nagkomento ang lalaki na masyado raw payat ang katawan ni Rudo, sabay hubad ng kanyang maskara. Kumuha siya ng isang maliit na bag, at ibinuhos ang laman nito sa harap ni Rudo. Isang tambak ito ng tira-tirang pagkain. Kumuha siya ng kaunti at pilit itong isinubo kay Rudo, pinapakain siya dahil kailangan daw nitong kumain ng maayos. Dahil sa reaksyon ni Rudo, inakala ng lalaki na hindi niya gusto ang basurang pagkain mula sa langit. Tumawa ang kalbong lalaki sa eksenang yon at nagkomento na totoong tira-tira ang mga yon. Sabi naman ng lalaking kimpi ang buhok, sigurado raw siyang kahit kailan ay hindi hinawakan ng mga mapagmataas na tagalangit ang basura. Habang habol hininga si Rudo dahil sa biglaang pagsubo, muling hinawakan ng lalaki ang kanyang bibig at inihanda ang isa pang piraso ng tira-tira, sabay sabing kailangan niyang kumain at mabuhay. Tinuro niya na may mahabang landas ng paghihirap na naghihintay sa kanya. Pero habang isinusuksok niya sa bibig ni Rudo ang tira-tira, biglang kinagat ni Rudo ang mga daliri ng lalaki at marahas na nilapa ito na parang piraso ng karne. Napanganga ang lalaking kimpi nang makita ang dalawang daliri niyang puro buto na lang, habang nakasabit pa sa ngipin ni Rudo ang mga piraso ng kanyang laman. Napasigaw sa sakit ang lalaki, dahilan para mapansin siya ng mga kasamahan niya. Nagulat yung kalbong lalaking nang makita nito yung mga daliri ng kanyang kasama. Nang magagalit pa lang yung nakahudi kay Rudo, paglingon nito ay nanlaki ang kanyang mga mata, at lumalabas na dahil yun sa kusang kinain ni Rudo yung scrap food. Kitang-kita ng mga ito na walang dirang inata ni Rudo ang pagkain na yun, na nagpawindang sa kanila. Pagkalunok ni Rudo ay intense niyang sinabi sa mga ito na hindi yun basura kung pwede mo peren yung kainin. Napaurong sa pagkabigla yung mga human traffickers sa kanya dahil dun. Pagkatapos, nagsimulang lumabas ang isang aura mula sa gloves ni Rudo, at habang nangyayari ito, galit niyang sinabi na ang bawat isa sa kanila, langit man o lupa, basura o tribo, taas o ilalim, ay wala raw karapatang basta-basta silang pag-sort ayon sa gusto nila. Piniga niya ang kanyang mga kamao, at biglang nag-concentrate ang aura, na tumulong para mabunat niya ang mga kadena na nakagapos sa kanya sa loob ng truck, na ikinagulat ng mga human traffickers. Habang bumababa siya mula sa truck, itinuro niyang palagi silang tahimik at ginagawa lang ang gusto nila, at nagpas siyang hindi na siya magpapaawat pa. Paglanding niya sa lupa, kumalat ang aura mula sa kanyang gloves, at nagsimulang lumutang ang iba't ibang bagay sa paligid. Nabahala ang mga lalaki sa nangyari at napatanong kung anong nangyayari. Sa tuktok naman ng katabi nilang bangin, lumabas na naroon pala si Engine at pinapanood ang mangyayari kay Rudo. Nang makita niyang nagpalabas ng napakalakas na enerhiya si Rudo, natuwa siya at nagkomento na sabi na nga ba niya tama siya tungkol sa kanya. Sa sitwasyon naman ni Rudo, habang na-unlock niya dito ang kanyang abilidad, inalala niya ang mga salita ni Regto na kapag pinahalagahan niya yung gloves niya, baka may manirahang soul doon someday, at siguradong pahihiramin daw siya noon ng lakas.
Nagawa niyang makontrol yung mga Cade ng kaninang nakagapo sa kanya, at unti-unti itong nagkaroon ng mga spikes habang nilalamon ng kanyang aura. Nagulat yung kalbong lalaki sa nagawa niya at hindi ito makapaniwala na meron ding Tiga-Heaven ang may kakayanan na ito. Ipinaliwanag naman ni Engine na ang mga ganito ay ang mga taong kayang bigyan ng buhay ang mga bagay at magpalabas ng kapangyarihan galing dun. Sabay nilang sinabi ng kalbo na ang tawag sa mga ito ay Giver. Nanggigil naman dito yung lalaking may kimpi na buhok at sumigaw na wala siyang pakialam kung isang Giver o hindi itong si Rudo, at hindi niya daw mapapatawad yung mga Sky People na yun. Galit na galit niyang inutos sa mga kasama niya na patayin nila si Rudo. Kaya sabay-sabay na nagsisugod ang mga iyon. Habang sumusugod ang mga ito, pumorma naman si Rudo at pagkahawak niya sa kanyang mga kadena, hinampas niya yun papunta sa mga kalaban, at sa lakas noon ay nagsanhi yun ng malaking Warwick sa lapag. Noindang yung mga human traffickers sa kanya at napilitang umilag. May napansin naman yung kalbo at sinabi na targetin nila yung kadena niya. Kapag wala daw yung kadena na yun bilang weapon ni Rudo ay hindi nito kayang gamitin ang kanyang power. Sa kasamaang palad, nagawa ng kalbo na ito na matanggal sa kamay ni Rudo yung chain, kaya natuwa ito. Gayunpaman, hindi doon nauga si Rudo at pagkalingon nito sa lapag ay nakakita siya ng gulong. Agad niya itong kinuha at pumorma upang ihampas yun papunta sa kalbo. Nakuha niya naman yung atensyon ni Engine at na-excite ito na hindi makapaniwala sa nakikita niya. Lumalabas na dahil yun sa nagawa ding maambyuhan ni Rudo yung kinuha niyang gulong ng kanyang power, na nagpatakot sa kalbo at nagpamangha naman kay Engine na kaya niyang makagamit ng higit sa isa na weapon. Hindi nagtagal, hinambalos niya na yung gulong sa kalbo, na nagsanhi ng pagkawala ng malay noon. Kitang-kita ang takot sa mukha ng kimpi na lalaki nang matunghayan nito. Nilinggan naman ito ni Rudo at dahan-dahan ng nilapitan, kaya naman takot na takot itong sumigaw na anong klaseng nilalang ba siya. Pinaramdam nito ang pagkamuhi nito sa mga Sky People kagaya niya, at hiniling nito na mapunta na siya sa impyerno habang tinatawag siyang halimaw. Nagtik tuloy si Rudo dito at sinubukan siyang hampasin ng gulong, pero agad namang dumating dun si Engine at pinigilan siya. Kinausap siya nito na hayaan na nila yon. At hindi nagtagal ay bumalik na ang kanyang senses. Nang bumalik ito, nawala na yung control niya sa mga bagay na nagsisilutang sa paligid, kaya sabay-sabay ang mga ito na bumagsak sa lapag. Napatanong siya kung papaano niya yun nagawa, kung saan sumang-ayon lang si Engine sa kanya. Nakita niya yung gloves niya na binabalot perenang ng aura, at napatanong siya kung ano yung ginawa niya dito. Nagsimula namang tumulo ang dugo galing sa kanyang ilong, kaya ipinaliwanag ni Engine na as expected, hindi kayang mahold ng kanyang katawan ang ganong karaming power. Napaisip tuloy si Rudo kung ano yung nangyari dito, bigla na lang daw nangyari ang nangyari nang maalala niya yung sinabi ni Regto. Napatitig si Engine sa kanya, at biglang sinabi na ito yung may kasalanan doon dahil sinusubukan lang daw nito na malaman kung meron siya ng power, na nagpagulat sa kanya. Sinabi nito na ituturo nito sa kanya ang tungkol sa mundong ito, at pati na rin sa power na meron siya, pero bilang kapalit daw, kinakailangan niya itong samahan bilang isang janitor. Bilang isang janitor daw, ang kanyang talento ang exactly na kailangan nila. Nanlaki naman ang mga mata ni Rudo dahil dun, pero unti-unti itong nagbago na parang nauumay, at sumagot na ayaw niya. Sa sumunod na eksena, may isang tao na nakaupo sa edge ng rooftop, na nakatanggap ng tawag sa wristband nun. Ang tumawag sa kanya ay si Engine, at sinabi niya noon na bihira sa tawagan noon, kaya tinanong niya kung anong gusto noon, pero bago siya matapos, sinabi noon na nakahanap siya ng prodigy, kaya nagulat siya. Damako naman tayo sa ibang lugar, na mukhang rundown na, at sinabi ni Engine na tama ngang nakahanap siya ng prodigy, at na-pick up niya yun sa forbidden area. Dagdag pa niya na believe it or not, nasa prodigy na yun ang ability, at syempre ang tinutukoy niya ay si Rudo. Meron daw something unusual sa ability nun, kaya pinasok niya yun bilang janitor. Sinabi din niya sa kausap niya na makakasama nun si Rudo soon, bago tapusin ang call, at sa oras na yun, isang kalbong lalaki ang naglalagay ng wrap sa braso ni Rudo. Tinanong naman ni Rudo kung kailan niya sinabi na sasali siya, pero tinanong siya ni Engine kung ano pa bang choice niya,
kaya inulit niya doon na kailangan niya makabalik sa taas as soon as possible. Sinigawan naman ng kalbo si Rudo na swerte yun mabuhay, kaya tinanong ni Rudo kung anong meron sa matandang yun. Sinabi ng matanda na isang malaking tanga si Rudo na mawala sa forbidden area, dahil kung nakahinga pa yun ng onti sa hangin dun, patay na siya. Bukod pa dun, nakidnap pa siya matapos magtagal sa forbidden area, kaya ang malas talaga daw niya. Dapat daw pasalamatan ni Rudo si Engine, na sinabing wala lang yun, at dagdag pa ng matanda na old lady siya, hindi lalaki. Tapos, na daw ang treatment, kaya magbayad na sila, at muling inulit ng matanda na old lady siya. Pagkalabas ng treatment room, nagpasalamat si Rudo kay Engine sa pag-cover ng treatment costs para sa kanya, pero gusto lang daw niya maghanap ng impormasyon, at wala siyang oras para sumali sa janitors. Ayon naman kay Engine, na-witness ni Rudo first-hand kung paano tinatrato ang mga Sky People sa lugar na yun matapos ang kidnapang na yun. Pwede daw tanungin ni Rudo ang madaming tao doon, pero sooner or later, pag na-discover nila ang katotohanan, lagot na siya. Habang binubuksan ng isang pinto, sinabi ni Engine na ang sinusubukan niyang sabihin, ay ang mundong yun ay hindi so kind para magbigay ng impormasyon ng libre, kaya manahimik na daw si Rudo at sundan siya. Sa sumunod na eksena, sa isang street, kung saan merong diner, kumakain ng burger si Rudo, at ika ni Engine na eating so well daw yun, kaya naaalala niya na sorang nagsuka si Rudo matapos kainin ng food scraps kaya gutom siguro yun. Hindi siya pinansin ni Rudo, na pinagpatuloy lang ang pagkain, habang tumitingin-tingin yun sa kapaligiran nun. Ayon kay Rudo, inisip niya na gawa lang ng puro basura ang abyss, at wala siyang ideya na miyan palang proper town at pagkain dun. Tapos, tinanong siya ni Engine kung ano pangalan niya, kaya sinabi siya dun na Rudo ang pangalan niya. Ika ni Engine na maganda ang pangalan niya, kaya napatigil siya sa pagkain, at nagpasalamat siya dun, na sinabihan siya na bibigyan na siya noon ng crash course ng kung ano meron sa baba. May nilagay na itim na bagay si Engine sa tubig niya, at sinabi niya na along with the garbage daw dun, ang various emotions o thoughts ay nag-accumulate ng mabilis. At some point, nagtre-transform yun sa energy, at nag-cause ng various phenomena. One of which ay ang formation ng aberrant beasts, at aatake ang mga yun tuwing nakakakita sila ng tao. Primarily sila nag-rare side sa dump site sa area sa labas ng town, pero kaya nilang may break into the town, at sagot ni Rudo na kung totoo yun, mas makakabuti na i-fortify ang town. Ayon naman kay Engine, ang mga tao ay hindi creatures na pwedeng ma-cooped up all the time, at sumang-ayon si Rudo dun. Dagdag pa ni Engine na tulad daw ng sinabi niya dati, hindi gagana ang ordinary weapon sa aberrant beasts dahil ang core nila ay isang thought. Pero kaya yun ma-takedown ng gloves ni Rudo. Tinanong niya kung yun gloves ba niya, at pinaliwanag ni Engine na parang isang kutsilyo na pinatolis ng isang chef, o isang pen na ginagamit ng writer ng matagal na panahon, kung ginagamit ng isang tao ang isang bagay ng madaming taon at trinitrato yun with care wholeheartedly, isang thought ANF magdwedwell dun, at ang tawag nila dun ay Jinky. Nanlaki ang mga mata ni Rudo sa gulat, dahil totoo nga ang sinabi ni Regto, at ika ni Engine na isang Jinky lang kung saan may nag-rare-side na thought ang kayang tumalo sa thought na core ng aberrant beast, pero onting tao lang ang kayang mag-draw ng power mula sa Jinky. Sinabi ni Rudo na isa siya sa kayang mag-draw ng power mula sa Jinky, kaya ibig sabihin nun na may ability siya, at ika ni Engine na tama siya, dahil may ability silang dalawa, at sila ay givers. Sa ibang salita, ang mga janitors ay aberrant beast exterminating organization, kaya kailangan nila ng givers. Napagtano ni Rudo na yun pala ang rason kung ba't siya gusto gawing janitor ni Engine, kaya sinabi niya doon na kung sumali siya, sabihan siya ni Engine kung paano umakyat. Gayunpaman, sinabi ni Engine niya na hindi niya alam kung paano umakyat, kaya natagulat si Rudo, dahil mukhang alam naman ni Engine kung anong sinasabi nun, pero ika nun na hindi niya sinabi na alam niya. Pero, ang boss niya daw ay know-it-all, kaya baka may alam yun. Dahil dun, sinabi ni Rudo na kailangan niya yun makilala to begin with after all. Samantalang napaisip naman si Engine na tinanong si Rudo kung sino ang nagbigay doon ng gloves. Napatingin si Rudo sa gloves niya, at sinagot niya na mula yun sa taytay niya, at para sa kanya, yun ang nag-iisang momento niya ng tatay niya. Nagets yun ni Engine, at ika niya na mukhang tattered at luma ang gloves sa unang tingin. Pero masasabi niya na WLL cared for ang mga yun.
Sinabihan niya si Rudo na ipagpatuloy ang pag-aalaga sa mga importanteng bagay, dahil madaming tao ang incapable na gawin yun, at maganda daw ang gloves niya na merong sole, kaya i-cherish daw niya yun lag. Sa oras na yun, tinamaan ng realization si Rudo, at naalala niya ang panahon na iniinsulto at pinagtatawanan siya ng mga tao dahil sa gloves niya, kaya nalungkot siya. Sa oras na yun, nakatanggap ng tawag si Engine sa necklace niya, at sinabi niya na yun na ang nagko-conclude sa usapan nila kaya habang nandun daw si Rudo. Pero hindi na niya natapos ang sasabihin niya, dahil tinawag siya ni Rudo, at sinabi nun na alam niyang medyo late na, pero salamat daw sa tulong, at kung tuturuan siya ni Engine na umakyat sa Sky Island niya, tutulong siya ng konti sa mga janitors. Natuwa si Engine dahil dun, at binigyan niya ng pera si Rudo, habang sinasabi na for the time being, yun ang funds nun, kaya spend wisely daw. Tinanong ni Rudo kung sigurado si Engine dun, at sagot nun na oo daw, dahil yun ang pera na kinita niya sa pagbenta ng damit ni Rudo. Natulala si Rudo dahil dun, at napatingin sa suot niya. Nagalit siya sa ginawa ni Engine, na sinabi na yun daw ang rason kung paano niya nabayaran ang treatment at pagkain kaya wala daw kailangan alalahanin si Rudo. Sagot naman ni Rugo na bubugbugin niya talaga si Engine, at ikanon na hindi niya pwedeng suotin doon ang damit mula sa taas kaya hindi yun nagmamatter, or rather it took him a while to notice daw. Sinabi naman ni Rudo na wag daw sabihin ni Engine na lagi siyang ganun, at ikanon na makikipagkita na siya sa taong in-charge na magturo kay Rudo, kaya maghintay lang yun doon, at mukhang gigil na yun. Habang nadidistract si Rudo sa isang pusa sa taas niya, iniisip niya na mag-quick-quit siya agad kapag sinabi na sa kanya kung paano bumalik sa taas, at sa oras na yun, may isang pusa na tumalon sa mesa, at kinuha ang pera ni Rudo. Mabilis na tumakas ang pusa na pumasok sa isang eskinita, kaya nag-worry si Rudo para sa pera niya. Galit na galit niyang hinabol ang pusa, at pagkapasok niya ng eskinita, may nakita siyang isang stick, staff. Hindi niya napansin na meron palang nakahawak na doon nung kinuha niya yun, kaya sinabihan siya ng taong kinuha na niya ng stick na maghintay muna. Ginamit ni Rudo ang stick para ipitin ang pusa na kumuha ng pera niya, at sinabi niya doon na pinahirapan siya noon. Sa oras na yun, tinawag siya ng isang tao, na sinabi na nasa kanya ang hawak niya. Pinapabalik nun kay Rudo kung anong kinuha nun sa kanya, at tinawag niya yun na little sheet. Tinanong siya ni Rudo kung anong tinutukoy niya, dahil sa kanya daw ang pera, kaya anong kabaliwan yun, pero sinabi niya kay Rudo na hindi pera ang tinutukoy niya. Ang stick daw yun, at nagtaka naman si Rudo, na sinabing stick lang naman yun, habang kinukuha yun ng lalaki mula sa kanya. Kinuha na nga ng lalaki ang stick, at may ginawa yun habang naggagasp, kaya tatanungin sana ni Rudo kung anong ginagawa niya. Pero bago matapos, nagulat si Rudo, dahil may same emblem ang lalaki kay Engine. Tapos, sinabihan siya ng lalaki na wag niyang isipin na madali siyang makakatakas sa pagkuha ng jinky ng ibang tao, kaya na-realize niya, na janitor ang taong yun, at sinabi nun sa kanya na mukhang kailangan niya ma-educate as soon as they meet, kaya bibigyan niya yun ng taste ng love stick niya. Sinubukan na ng lalaki na hampasin si Rudo gamit ang love stick niya, at muntik na yun tumama sa mukha ng prodigy na natulala lang. Niyanig nun ng buong eskinita kung nasaan sila, at sinabi ng lalaki na kapag ninakaw ni Rudo ang precious thing ng isang tao, tingin niya na prepared yun sa gagawin niya. Tapos, binanggit niya ang pangalan ni Rudo, ang prodigy, kaya gulat na gulat yun na alam niya ang pangalan nun. Sinabi ni Rudo na alam niyang janitor nga ang lalaking yun, na sinabi na madami daw siya narinig tungkol kay Rudo mula kay Engine. Dagdag pa niya na kasama niya si Akute bilang janitor, at pinakilala niya ang sarili niya bilang si Zanka Nijek. Pinagkatiwalaan daw siya ni Engine na maging in charge sa pag-educate kay Rudo, pero hindi niya inimagine na tuturuan niya yun ng basic human behavior na kapag ninakaw nun ang gamit ng ibang tao, mabubugbog yun. Sinabi ni Rudo na nagkamali si Zanka, dahil sinusubukan niyang hulihin ang pusa na nagnakaw ng pera niya gamit ang stick nun. Gayunpaman, ayon kay Zanka, masasabi niya daw na hindi tinuruan ng mabuti si Rudo ng mga magulang nun. Tinamaan si Rudo nun, at tila hindi siya makapaniwala na nasabi yun ni Zanka kahit na wala yun alam tungkol sa kanya, o kaya tungkol kay Regto na nagpalaki sa kanya. Tapos, bumalik tayo sa nakaraan kung saan tinawag ni Regto si Rudo, at sinabi nun na kung gusto ni Rudo na pakinggan siya ng ibang tao, kailangan niya mag-compromise muna.
Walang siyang sinagot dun, at dagdag pa ni Regto na kung madaling mawawala ng temper si Rudo, kahit si Chiwa ay magagalit sa kanya. Kailangan niya daw mag-take a moment para i-cool ang ulo niya at i-consider kung ano ang nararamdaman ng ibang tao. Bumalik na tayo sa kasalukuyan, kung saan tulala si Rudo, at naisip niya ang sinabi ni Regto tungkol sa nararamdaman ng ibang tao, kaya na-realize niya na nagalit si Zanka dahil tingin nun na may nanakaw mula doon na something precious, at sigurado siya na kapag may nagnakaw sa kanya ng gloves niya, magagalit din siya. Kasalanan daw niya kaya na misunderstand ni Zanka ang nangyari, at sinabi niya doon na hindi niya ginustong nakawin yun, dahil hindi naman niya alam na mahalaga yun kay Zanka, kaya nag-sorry siya. Nakatingin lang siya sa baba habang naghihintay ng sagot, at kumalma na si Zanka, na sinabing hindi pala ibig nakawin ni Rudo ang stick niya. Nag-sorry din siya, at pinaliwanag niya ma-treasure niya ang stick na yun, kaya na-fluster siya ng onti, at mali daw siya sa pagtakot kay Rudo, nagulat, dahil for the first time, naramdaman niyang makipagbati sa ibang tao, at tama pala si Regto. Tapos, tinanong ni Zanka si Rudo kung sasali siya sa mga janitors, at alam niya daw na not-angle up ng onti ang mga bagay, pero nililook forward niya na makatrabaho si Rudo mula sa puntong yun, na nagpasalamat sa kanya. Tinanong din ni Zanka kung ano ang jinky ni Rudo, at kung anong klaseng ability meron yun. Sagot naman ni Rudo na ang jinky siguro ay ang gloves niya, pero hindi naman siya sigurado kung ano ang ability niya. Tinignan ni Zanka ang gloves ni Rudo, at sinabi niya na cool ang mga yon. Sa loob-loob naman ni Rudo, mukhang ibang tao si Zanka kumpara sa dati, kaya natanong niya kung dahil ba yun sa ngiti nun. Dahil dun, bigla siyang meron na isip tungkol sa pagngiti, at naalala niya na sinabi ni Regto sa kanya na ayusin ang sour face niya, kaya nabanggit niya na alam niyang malaki ang difference na magagawa ng pagngiti, pero kaya niya bang ngumiti? Habang iniisip niya yun, sinabi sa kanya ni Zanka na ang jinky nun ay nothing more than a stick, at minok na siya ng mga scums dahil mere stick lang yun, pero treasure niya yun. Ayon naman kay Rudo, hindi niya kayang ngumiti, pero nag-practice naman siya ng madaming beses sa taas, at okay na siguro ang ngiti niya. Naisip niya na ipapangiti niya ang ngiti niya kay Zanka, at sa oras na yun, tinanong siya ni Zanka kung bakit niya napagdesisyonan na sumali sa janitors. Sinagot niya yun habang nakangiti, at ikanya natutulong lang siya hanggang sa ma-achieve niya ang goal niya, at ang ngiti niya ay creepy tignan. Nangiti na lang awkwardly si Zanka, at tinanong niya kung anong meron sa mukha ni Rudo, at kung minumok ba siya nun, kaya nagtataka si Rudo. Sinabi niya na hindi niya gets kung bakit galit si Zanka kahit na binigay niya ang best smile niya ever, pero ikanon na hindi niya alam kung anong face ginagawa ni Rudo, at wag daw siya bigyan nun ng creepy look. Dahil dun, inisip ni Rudo kung anong maling nangyari, kaya natanong niya kung masyado bang wide ang mga mata niya, at kung hindi ba siya dapat nagpakita ng teeth niya. Tapos, sinubukan niyang ngumiti ng hindi nagpapakita ng ngipin at nakasarado ang mata, pero tinanong siya ni Zanka kung nabaliw na ba siya. Galit na galit si Zanka dahil impossible daw na ganun kapangit ngumiti, at ang nakikita niya lang daw ay pinagtatawanan siya ni Rudo, kaya tinawag niya yon na scum. Nagulat si Rudo dun, at sinabi niya na line niya yun, at ngumingiti siya kay Zanka pero ano daw meron sa attitude nun. Sagot naman ni Zanka na hindi niya alam kung nadadala si Rudo na tinawag yun na prodigy ni Engine, pero niririsk niya ang buhay niya araw-araw para labanan ang mga aberrant beasts at ibang dangers ng seryoso, samantalang gusto lang ni Rudo na tumulong hanggang sa ma-achieve nun ang goal nun. Tingin niya na ang gusto ma-achieve nun ay so worthless, na kaya nun sabihin yun ng may mukhang sumisigaw ng screw you, at habang sinasabi niya yun, iniisip ni Rudo ang pagkasabi ni Regto sa kanya na kailangan niya baguhin ang shitty world na yun. Intense ang atmosphere ng dalawa, at tinanong ni Rudo kung kakasabi lang ba ni Zanka na worthless ang goal niya, kaya sinabi niya dun na seryoso din siya, at ibibigay niya ang all niya. Huwag daw siyang i-underestimate ni Zanka, na tinawag niyang asshole. Dahil dun, inactivate na ni Zanka ang jinky niya, at sinabi niya na hinuit daw, na mula nung moment na nakilala niya si Rudo, alam na niyang hindi sila magkakasundo. Samantalang, may kinuha si Rudo sa basurahan, at tinanggal ang bandage sa ulo niya, habang sinasabi na ganun din ang naiisip niya, at inactivate na din niya ang power niya sa kinuha niya. Nagulat naman si Zanka, na tinanong kung hindi ba daw ang gloves ang jinky ni Rudo. Ginawang jinky ni Rudo ang kinuha niya sa basurahan, kaya natanong ni Zanka na kung ang ability ba nun,
ay gawing Jinky ang kahit anong hinahawakan nun. Mukhang taong poses si Rudo, at tumatawa si Zanka, na tinawag na cheat si Rudo, kaya daw yun tinawag na prodigy ni Engine. Gayunpaman, ang mere genius tulad ni Rudo, at walang match sa super ordinary guy tulad niya. Sobrang lalim ng tingin ni Rudo sa kanya, at sa sumunod na eksena, biglang bumaon ang stick ni Zanka sa harap ni Rudo, na nagtaka na nanggaling yun mula sa taas, at tatanungin niya sana kailan yun binato ni Zanka. Pero bago siya matapos, kinuha nun ng stick, na hinampes nun sa mukha niya, kaya tumalsik siya. Tapos, nakita niya na pinaikot-ikot na ni Zanka ang stick niya, at binuhusan niya ng rapid attack si Rudo, habang sinasabi na a bit slow yun mag-catch on. Kaya ang great thing lang dun ay meron yung Jinky, pero sa kanya ay nothing more than a stick, kaya nagtaka si Rudo sa sinasabi niya. Gigil na Rudo, at sinubukan niyang atakihin si Zanka, pero nakaiwas yun. May isang maitim na bagay na nagland sa mukha ni Zanka, at muli na naman niyang pinagpapalo si Rudo gamit ang love stick niya. Sinabi niya na useless ang attack nun, at scum lang yun na may ability. Tapos, napansin ni Zanka ang tumalsik sa mukha niya, at tinanong niya kung ano yun. Inamoy niya yun, na pinandirian niya, at tinawag niya ang atensyon ni Rudo. Sinabi niya doon ang mga salitang, "You can't be serious, a plunger," dahil in disbelief siya na yun ang ginamit na weapon ni Rudo. Tinanong ni Rudo kung ano ang plunger, kaya sinabi ni Zanka na meron yun tae. Nagalit na si Rudo, at ikanya natigilan ni Zanka ang pag-memes around sa kanya. At turn naman niya na i-trash si Zanka, kaya inatake na niya yun gamit ang plunger, at merong mga tae na lumipad kasabay ng atakeng yun. Pagka-atake ni Rudo, sinabihan siya ni Zanka na mag-watch out, kaya nagtaka siya kung ano meron dun, dahil nag-freak out yun nung ginamit niya ang plunger. Hindi man niya alam kung ano ang bagay na yun, pero gumagana yun. Hinabol niya si Zanka gamit ang plunger na yun, at mukhang takot na takot yun sa kanya. Nakiusap si Zanka na itigil yun at once ni Rudo, dahil hindi dapat nun winawasiwas ang plunger, kaya makinig na daw yun sa kanya. Muling may tumalsik na mga piraso ng tae habang sinasabihan niya si Rudo na tumigil, at nag-splatter yun sa damit niya. Sa oras na yun, dumating ang isang kotse, at binaba ng driver ang bintana. Si Engine ang driver nun, at sinabi niyang nakikita niya na magkaibigan na pala si Rudo at Zanka, kaya nagtaka si Rudo. Umalis na silang lahat sakay ng kotse, at umiiyak na sa kakatawa si Engine, dahil naglalaban si Rudo at Zanka habang may lumilipad na tae, at wala pa daw siyang naririnig na ganon. Iniisip naman ni Zanka na such a disgrace yun over some third, samantalang iniisip naman ni Rudo na nakikipaglaban siya with Poop habang sobrang confident siya. Sinabi Engine na sort of a young master daw si Zanka sa lugar na yun, kaya nakakatawa lang na tinamaan yun ng tae. Ika naman ni Zanka na tigilan na ang pagtatawa sa kanya, samantalang may napansin naman si Rudo, at yun ang dalawang binti sa backseat. Ayon naman kay Engine, naging interesting ang first meet ng dalawa, at si Zanka daw ang magiging mentor ni Rudo. Dagdag pa niya na si Zanka ang best giver sa pag-handle ng Jinky among sa mga janitors, kaya madaming matututunan si Rudo mula doon. Nagulat si Zanka na na-acknowledge siya ni Engine, kaya tuwang-tuwa siya, samantalang nagulat naman si Engine, at tinanong ang babae sa likod kung kailan yun nakapunta doon. Ang pangalan ng babaeng yun ay Ryu, at tinignan yun ni Rudo. Sinabi naman ni Ryu na kinda curious siya, kung si Rudo ba daw ang nakatingin sa kanya. Mukhang hindi makasagot si Rudo dahil sa nervyos, at iniisip niya kung janitor din ba si Ryu. Tapos, hinawakan nun ang buhok niya, at pinuri nun yun, habang tinatanong siya kung dinay niya ba yun. Sagot naman niya na natural yun, at hindi siya makapaniwala, dahil ginagalaw ng isang babae ang buhok niya, at yun daw pala ang underworld. Sinabi naman ni Engine na oras na para mag-head out, papunta sa bahay nila, ang headquarters ng mga janitor. Pagpasok nila ng gate, ere-diretso lang sila hanggang sa makarating sa isang daan papuntang underground. Pinasok nila ang tunnel na ito at lumabas sa kabilang dulo noon na may sandamakmak na signage. Pagkarating nila ay agad silang bumaba sa sasakyan. Pagkababa ni Zanka, pinupunasan niya peren yung damit niyang natalsikan ng sandamakmak na tae. Si Ryu naman ay nagpagpag ng kanyang mga kamay, at nagsimulang magham habang naglalakad papalayo.
Pagkababa naman ni Rudo ay ipinakita siya sa atin na overwhelmed dahil sa paghawak ni Rio sa kanya at sobrang gulo ng kanyang buhok dito. Winelcome siya ni Engine sa headquarters ng janitor habang naglalakad sila papalapit sa pintuan nito. Bumungad sa kanila dito ay yung symbol na malaki na kagaya ng emblem na meron sila Engine. Pagkapasok nila sa loob, sinalubong sila ng isang reception area, at yung babae sa likuran ng counter na ito, ay napatingin sa kanila habang kumakain. Nagpaalam na dito si Rio kay Rudo at sinabing magkita na lang sila ulit mamaya, kung saan nabibigla siyang sumang-ayon, habang iniisip kung napupush around ba siya ulit dito. Habang lumilipad malapit sa kanila ang dalawang langaw, ipinakilala ni Engine kay Rudo yung receptionist nilang mga janitor na si Semyu. Bago daw sila pumasok dito, kinakailangan silang ilok ni Semyu. Nang sasabihin pa lang ni Engine kung ano yung ability nito, mabilis na kumilos si Semyu nang makadikit sa kanya yung mga langaw, at tinusok niya ang mga ito ng hawak niyang tinidor ng may pambihirang bilis at accuracy. Nanlaki ang mga mata ni Rudo habang tinititigan yon, at nagkomento na ito sa kanya na masaya siya nitong makilala, habang tinatawag siyang up-and-coming rookie. Sinabi nito na nakwento na siya ni Engine at kung saan siya nanggaling, pero gusto daw nito makita yun in person. Humawak ito sa kanyang salamin at pinpoint na yung potensyal niya yung tinutukoy nito. Nagtaka si Rudo sa ibig nitong sabihin, habang si Engine ay ipinaalam sa kanya na yung jinky ni Semyu ay yung glasses nito. Tumataas daw yung kinetic vision nito, at kapag nag-all out ito, kaya niya ding makita ang tunay na nature ng isang tao. Napakomento naman si Rudo sa isipan niya na hindi niya akalain na maaaring gamitin ang isang jinky sa ganong paraan. Di nagtagal, inactivate na ni Semyu ang abilidad niya at tinitigang maigi si Rudo upang i-examine ang pagkatao nito. Gayunpaman, nang pumasok si Semyu sa kaloob-looban ni Rudo, tila black static lang ang kanyang nakita. Nagulat siya at hindi siya nakaimik sumunod nun. Tinanong naman siya ni Engine kung ano yung problema at ano daw ba yung nakita niya. Ibinalik niya naman agad yung composure niya at ipinaliwanag na mataas ang physical ability ni Rudo kaya hindi na niya kinakailangang magsimula from scratch. At yung harmonization niya daw sa kanyang jinky ay nakakamangha, pero hindi pa daw sapat ang pagiging stable nun, kaya kinakailangan niya mag-training para magamit yung powers niya naturally. Ayun lang daw ba yung masasabi niya, tanong naman ni Engine. Kaya pa suspense na sinabi ni Semyu na meron pa habang nakatitig kay Rudo, na nagpataka sa kanya. Gayunpaman, pinpoint lang nito na meron siyang tae na nasa kanyang leeg, na nagpataka kay Rudo at nagpatawa kay Engine. Tawang-tawang sinabi ni Engine na ayun pala yung dahilan kung bakit pinapalibutan siya ng mga langaw, at sinabihan siya nito na hindi na dapat siya maglaro ng tae, kaya napasigaw siya na hindi naman siya naglalaro noon. Sumunod noon, nagpasalamat na si Engine kay Semyu at sinabi na pupuntahan niya na muna yung boss nila, kung saan pumayag naman yon. Habang naglalakad papalayo, napalingon si Engine kay Semyu nang may pagkaduda na hindi nito sinabi ang lahat sa kanya. Habang naglalakad naman sa hallway, ipinaliwanag ni Engine kay Rudo na may humigit kumulang 100 janitors dito. Ilan ay combatants, ilan ay guards, at ilan ay supporters. Gayunpaman daw, nananatili ang mga yon sa iba't ibang base depende sa area na nililinis nila, kaya bihira lang daw na magtipon ng lahat ng iyon dito sa headquarters. Tinanong niya si Rudo kung gusto ba niyang makilala ang mga yon, na nagpagulat sa kanya. Pagkarating nila sa kwarto na dapat nilang pupuntahan, sinabi ni Engine na kaunti lang naman yung nandito ngayon kaya hindi yun magtatagal, napatigil sila nang makita nila na puno ng janitor ang kwarto na yun, at lahat ay nanlisik ang mga mata sa kanila. Napatahimik si Engine dito at agad na isinara yung pinto, at sinabi na sobrang dami nun kaya mamaya na lang nila iyon gagawin. Umakyat sila sa itaas na palapag, at nakarating sila sa harapan ng room ng boss nila. Kung gayon daw ika ni Rudo, tatanungin niya na dun kung papaano mabilis na makapunta sa heaven, pero pinigilan siya ni Engine at sinabi na sandali lang. Nakakatakot nitong kinwestiyon yung plano niya na utusan agad yung boss na sabihin sa kanya kung papaano makaakyat ng heaven nang kakakita pa lang dun, kaya napalunok si Rudo sa kaba. Pinpoint nito ulit sa kanya na mahalaga ang impormasyon kahit ano pa ang mangyari, at ang pagkuha nun ay hindi kasing simple ng kanyang iniisip.
Bilang kapalit daw, sabihin niya daw dito directly na magtatrabaho siya dun on his own. Dagdag ni Engine, sinabi daw nito sa sarili niya na kinakailangan niya na siya mismo ang gumawa nun. Pinagsabihan siya nito na wag niya tanungin yung boss nila tungkol sa gene keys, at pinpoint niya din na hindi nila alam kung ano nga ba yung gene key ng boss nila, at wala pa daw nakakapagsabi sa kanila kung ano yung abilidad nun. Gayunpaman daw, nirerespeto pa rin yun ng mga janitor, dahil yung tunay daw nilang lakas ay nag-uugat galing sa kanilang complete loyalty. Tinitigan ni Rudo yung pinto at napaisip, at matapos huminga ay hinawakan niya na yung handle nito. Dahan-dahan niya itong binuksan, pero bumungad sa kanila ni Engine ay isang empty seat ng boss, na nagpagulat sa kanila. Hinabol naman sila ni Semyo at sinabi na nakalimutan nitong sabihin sa kanila, na nasa business trip yung boss nila sa ngayon, at matagal-tagal pa daw yun babalik. Naumay naman si Engine nang marinig yun, habang nanlaki ang mga mata ni Rudo. Noindang dun si Rudo habang si Engine ay nagpaalam lang agad. Nagsorry ito kay Rudo at mukhang wala daw dun yung boss, kaya naiirita niyang sinabi na narinig niya yun at kung gayon ay ano yung gagawin nila. Tinanong naman ni Engine si Semyo kung sinabi ng boss nila dito kung kailan sila babalik, kung saan sumenya si Semyo na ewan niya, na nagpakomento kay Engine na sobrang capricious nun para sa mga yun despite being on top. Sinabi ni Semyo na matatagalan pa bago makabalik ang kanilang boss. Bigla namang may babaeng boses na sumali sa usapan, at lumabas na si Rio pala yun. Iminungkahi niya kay Rudo kung gusto ba nitong obserbahan muna sila sa kanilang clean-up work. Ipinaliwanag niyang hindi pa rin naman siya opisyal na janitor hanggat hindi pa niya nakikilala ang boss, kaya hiniling niya kay Engine na payagan muna siyang maging apprentice nila. Lumapit siya sa mukha ni Rudo at dagdag pa niya, gusto rin daw niyang mas makilala pa ito. Tinanong niya kung tama ba siya, at dahil sa sobrang pagka-overwhelm at takot, napanginig na lang si Rudo. Sa sumunod na eksena, puunta na sila sa area kung saan inassign si Rio at ang kanyang grupo. Ipinaliwanag ni Rio na madaling request lang ito, pero panoorin daw ni Rudo ng maigi ang kanilang cleanup work. Medyo malandi siyang tinanong nito kung nauunawaan niya ba yon, kaya napa-flinch si Rudo dito. Bumalik naman tayo in a point in time kung saan ipinapaliwanag ni Semyo kina Engine at Rudo ang mga detalye ng request na nakuha nila. Naglabas ito ng mapa at sinabi na galing yung request na yun sa mga residente ng town na malapit sa isang contamination zone. As requested daw, merong maliliit na aberrant beast na lumalapit sa barricade, kaya kinakailangan daw nila ng janitor para i-clear ang mga yun bilang precaution. Nagtaka naman si Rudo sa kung ano ang contamination zone, kaya napatanong si Semyo kung hindi ba yun nasabi ni Engine sa kanya, kung saan sinabi ni Engine na sinabi nito kay Rudo na ang tawag doon ay dump site area para madali noon iyong maiintindihan. Tinawag naman ni Semyo si Rudo at sinabi na hayaan niya itong ipaliwanag sa kanya ang necessary terminologies on behalf sa dimwit na si Engine, na nagpa-question sa pagtawag nito dito bilang dimwit. Anya ni Semyo, may division sa lugar na ito. Ang areas kung saan maaaring manirahan ang mga humans ay tinatawag na safe zones. Habang ang areas na contaminated ng mga basura at pinaninirahan ng mga aberrant beasts ay tinatawag bilang contamination zones. By the way, dagdag niya, ang area na pinaglaglagan niya ay isa sa pinakamapanganib sa loob ng contamination zone. Iyon daw ay tinatawag namang forbidden zone. Sinabi niya na sa ngayon, 6 na forbidden zones na ang natukoy. Ang isang karaniwang tao ay halos agad na namamatay kapag nakapasok sa forbidden zone, at kahit ang mga giver ay hindi kinakaya ang mga halimaw na nagtipon-tipon doon. Sinabi rin niyang milagro na nandoon si Engine. Tinanong niya kung bakit nga ba nandoon si Engine sa forbidden zone sa simula pa lang, kung saan sinagot naman ni Engine na wala namang espesyal na dahilan at namamasyal lang daw siya. Sinabi pa niya na ayos naman ang lahat sa huli, na siyang ikinapagtaka ni Semyo kung bakit namamasyal siya sa ganung lugar. Matapos iyon ay binaliwala na lang niya at sinabing dapat ay palaging may suot na mask si Rudo kapag papasok sa contamination zone. Iniabot niya ito ng isa at sinabi na maaaring magdulot ng matinding sakit ang mga toxic na substance kapag nalanghap.
Pagkatapos nito, bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan naaalala ni Rudo ang sinabi ni Semyo na kung hindi siya magsusuot ng mask sa Forbidden Zone, mamamatay siya sa loob ng 15 minuto, kaya napaisip siya kung gaano katagal na siyang humihinga roon bago siya nakita ni Engine. Habang nakatingin sa labas ng safe zone, nagkomento siya na kahit ganun, ngayon niya ulit nakita ang contamination zone, at sobrang dami talaga ng kalat. Sa isip niya, naalala niya na noong nasa heaven pa siya, palagi niyang iniisip kung ano kaya ang itsura ng abyss. Pero hindi niya inakalang may mga taong namumuhay sa ganitong klaseng lugar. Napaisip siya kung walang sino man sa itaas ang nakakaalam nito, o sadyang tinatapon lang ba talaga nila ang basura at mga tao rito. Habang patuloy na nakatitig sa mga kalat sa lupa, sinabi niyang pero kung okay lang sa kanila, itong contamination zone na to ay isang treasure trove. Sabik niyang sinabi na gusto niyang kunin lahat ng mga sirang bagay na itinapon ng ibang tao at ayusin ang mga iyon. Napatingin siya sa mga kasama ni Rio nang mapansin niya ang isang bagay sa kanila. At pagkatapos ng kaunting pagmamasid habang tila may hinahanap sa lupa, tinanong niya si Rio kung sino ba sila. Sinagot siya ni Rio na mga janitor din ang mga iyon. Tinuro niya na sila ay mga supporters, at ipinaliwanag na kahit wala silang kakayahan bilang giver, mahalagang mga kasamahan sila na sumusuporta sa mga janitor. Iniabot ng isa sa mga supporter ang kamay niya kay Rudo, dahilan para ito ay mabigla. Sinabi ng lalaki na ikinagagalak siyang makilala, kaya gumanti rin si Rudo. Pero nang iabot niya ang kamay para makipagkamay, sobrang lakas ng pagkakakapit ng lalaki na parang naduraj ang kamay niya, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Nagulat siya dahil dito habang natatawa si Rio at tinanong kung hindi ba ito kamangha-mangha. Sinabi niya na sa sobrang lakas ng grip ng supporter na yun ay kaya nitong durugin ang armor ng isang aberrant beast, at buong yabang na sinabi na hindi batang astig at cool nun. Nagkomento rin siya na alam na niyang mas panatag ang loob niya kapag kasama ang mga power types, at sinabing malaking tulong talaga ito palagi. Habang si Rudo naman ay nananatiling naguguluhan at napapatanong sa sarili kung kaya niya bang makasabay sa mga ito. Ngunit naisip niya, gaano man kadali ang request, bilang isang apprentice, kailangan niyang gawin ito ng maayos. Maya-maya, isa sa mga supporter na nag-iinspeksyon sa contamination zone ang tumawag kay Rio at iniulat na kumpirmado ang presensya ng mga aberrant beast doon. Hindi nagtagal, isa-isang nagpakita ang mga aberrant beast, at lumabas na parang isang kawan nito ng mga halimaw na kahawig ng kambing o antelope. Dahil dito, natarante si Rudo at natatakot na sumigaw na sobrang dami ng mga halimaw. Mabilis niyang itinuro kay Rio na wala siyang narinig na tungkol sa pagiging malaking kawan nito, at imposibleng tawaging madali ito, kung saan sinagot siya ni Rio na ayos lang yun dahil ang ganitong klaseng aberrant beast ay gumagalaw ng parang tanga at hindi naman malakas. Inutusan siya nitong obserbahan ng mabuti ang mga ito, at sinabi niyang binabangga lang nila ang harang pero wala silang nararamdaman. Sinabi niya na dahil doon, perpekto sila para sa observation ni Rudo, at tinawag pa siyang maswerte, na siyang ikinalito nito. Habang pinagmamasdan ang mga halimaw, naisip ni Rudo na totoo nga, mas kalmado ang mga ito kaysa sa unang aberrant beast na na-encounter niya. Nagtaka rin siya kung may kanya-kanya silang pagkakaiba, at sa itsura pa lang, parang mga hayop lang talaga sila. Sa kanyang pagkabigla, may panibagong uri ng aberrant beast ang nagsimulang lumabas, at tinatapakan ng mga ito ang maliliit. Ang mga halimaw na ito na mukhang toro ay agad na sumugod sa mga harang, kaya napasigaw si Rudo na hindi talaga sila kalmado. Sinubukan niyang kunin ang atensyon ni Rio at sinabi na may mas malala pang paparating, pero nanatiling kalmado si Rio habang sinasabing ayos lang ang lahat. Gayunpaman, hindi siya kumbinsido na ayos lang talaga ito, at itinuro niyang mas delikado ang pagsalpukan ng mga ito kaysa sa nauna, at dapat na silang tumawag ng backup. Ipinaliwanag naman ni Rio na ang uri ng halimaw na yon ay isang hakbang na mas mataas kaysa sa mas maliliit. Mas malalakas sila, pero perpekto pa rin para sa training ng mga baguhan. Tinuro pa niya na yan na lang ang natitirang bahagi ng malaking kawan mula nang lumabas ang mas malalaki, pero kung lilinisin daw niya agad ang lahat ng iyon, mas maaga rin siyang makakabalik. Habang si Rudo ay nanginginig pa rin at sinabing sobrang dami pa rin yan.
Sumang-ayon si Rio sa sarili niya na dapat na nga silang bumalik agad at maghanda ng welcome party para kay Rudo. Tinanong niya ito kung ano ang gusto nitong kainin, pero itinuro ni Rudo na hindi pa siya opisyal na kasapi ng janitors, kaya sinabi ni Rio na Eddie welcome to the underworld party na lang. Habang nananatiling gulat at labis na nabibigla, natanong ni Rudo kung paano siya nananatiling kalmado, at sinabi niyang hindi ba't life-threatening na trabaho ito. Kaya ipinaliwanag ni Rio na para maging janitor, o kahit sa pangkalahatan, para mabuhay sa underworld na ito, mahalaga ang pagkakaroon ng magaan na isipan, sabay taas ng kanyang hinlalaki na may masiglang ngiti. Dahil dito, may na-realize si Rudo. Lahat ng kasama niya, tulad ni Engine, ay may magaan na isipan, at yun ang wala sa kanya. Kaya sa sandaling yun, nagpasya siyang matutunan din yun. Subalit, agad na nabasag ang pasya niyang ito nang biglang lumitaw ang isang dambuhalang aberrant beast na walang hirap na dinurog ang mga harang at ang iba pang halimaw sa paligid. Napasuray si Rudo sa tindi ng takot, pero habang tinitingnan ang halimaw, pilit niyang sinabi sa sarili na ayos lang ito at kailangan lang niyang panatilihin ang magaan na isipan sa ganitong sitwasyon. Sinubukan niyang tanungin si Rio kung tama ba ang ginagawa niya habang nagbibigay ng thumbs up, pero ang nakita niya ay si Rio na nagkokomento kung gaano kabangis ang hitsura ng halimaw. Habang papalapit ito sa halimaw, sinabi niyang ngayon lang siya nakakita ng aberrant beast na ganito kaastig, na siyang ikinanganga ni Rudo sa likuran. Kinuha ni Rio mula sa kanyang waist bag ang isang pares ng gunting, at sinabi habang inilalabas ito na ang halimaw na ito ay hindi uri ng nilalang na inoobserbahan lang, kundi isang kalaban na nagpapalakas ng loob niya. Si Rudo naman ay nanigas at para bang nag-short circuit habang paulit-ulit na sinasabi sa sarili na ayos lang ito at dapat lang magaan ang isipan. Naglabas naman ng gunting si Rio at tumawa. Nag-draw out ito ng energy sa gunting na yun at sinabing, bago daw nito linisin ang malaking beast, kailangan muna nilang ubusin ang mga maliliit. Ibinato nito ang gunting sa ere na siya namang nag-transform bilang combat-ready weapon. Inangat nito ang paa niya, upang ipasok sa may handle ng gunting, na ngayon ay lumaki na. Oras na daw para sa spring cleaning. Habang nakatanim ang isa nitong paa sa lupa, bumwelo siya upang gamitin ang gunting laban sa mga aberrant beast sa paligid. Walang kahirap-hirap nitong naduraj at natalo ang mga yun, habang winawasiwas ang gunting na yun sa kanila. Bilang resulta, natanggal nito ang ulo nila at malinis na nahiwa. Gamit lamang ang kanyang legs at weapon, nagawa niyang pabagsakin silang lahat. Nanlaki naman ang mga mata ni Rudo nang masaksihan yun. Hindi siya makapaniwala sa nangyari at na-curious ano ang ginawa nito. Pinapaikot-ikot lang daw nito ang gunting gamit ang paa, at sa isang iglap, nahiwa na ang mga aberrant beasts dun. Ipinaliwanag naman ng supporter doon na ang jinky daw ni Rio ay scissors, at ang tawag dito ay ang The Reaper. Kadalasan, kamay ang ginagamit para sa gunting, pero ginagamit daw ni Rio yun bilang weapon gamit ang paa nito. Though comment niyang, bad manners daw yun. Sa tingin naman ni Rudo, ang lahat ay may kanya-kanyang paraan ng paggamit ng mga bagay. Inangat naman ng supporter ang sleeve niya at sinabihan si Rudo na, huwag daw itong mag-slack off dahil lamang nag-oobserba siya. Nagtaka naman si Rudo doon, at hindi niya alam na may aberrant beast na pala sa likod nito. Nang sumilip siya doon, paatek na sa kanya ito, buti na lang at alerto ang kasama niya at nagawa nitong mapigilan siya gamit lamang ang kamay nito. Sinunggaban niya ang nanlalaban na beast at nginudngud sa lapag. Bumwelo naman ito at hinayla yun, sabay tawag kay Rio. Bigla na lang nitong hinagis ang beast sa diretsyon ni Rio na hinanda naman ang gunting niya. Naintindihan na nito na gustong niyang tapusin niya ang beast, kaya naman, inislash niya ito at tinuluyan. Hindi pa din makapaniwala si Rudo sa pangyayari. Giit ni Rio sa mga supporters, magtapon lang daw sila ng magtapon ng mga beast sa kanya, at inacknowledge naman ito ang sinabi niya. Kaya't dali-daling umaksyon ng dalawa at tumakbo. Inisip ni Rudo na kahit na hindi matalo ng mga walang kakayahan ng Giver ang mga aberrant beasts, once mapahina daw nila ang mga ito, ang mga Giver ang tatapos dito. Habang nag-oobserba, natutunan nito kung paano lumalaban ang mga janitor. Napa-reflect naman ito sa sinambit niyang tutulong lang daw siya sa kanila hanggang sa ma-achieve na nito ang goal niya. Sa wakas, napabagsak na nila ang mga maliliit na aberrant beasts at sinabi ni Rio na mukhang mas malinis na daw ngayon.
Kaya naman, ang susunod ay ang mas challenging na kalaban. Nagpakita naman bigla sa harap nito ang The Big One. Ngunit imbes na umatras, ay hinarap niya lang ito. Samantala, habang hawak ng supporter ang ulo ng maliit na aberrant beast, napansin nitong kalaban na ni Rio ang The Big One. Kaya naman, kailangan daw nilang mapulbos ang mga small fries ng pino, para hindi na ito makisali pa sa laban. Nabahala naman si Rudo ng map-ansing, habang tumatakbo ang isang supporter ay may madadaanan itong aberrant beast na buhay pa. Natapilok siya dahil dito at lumagapak sa lapag, bagay na hindi nito inasahan. Nabuo muli ang aberrant beast sa likod nito, at pagsilip niya, kinabahan ito. Sinabihan naman siya ng kasamahan niyang tumakbo na. To the rescue tuloy bigla si Rudo na pumulot ng mahabang stick doon upang harangan ang pag-atake nito. Na-shock naman ang supporter sa kanya. Habang sinabi ni Rudo na sumali daw siya sa janitors upang makakuha ng impormasyon. Kaya naman, hindi nito hahayaang maging hadlang siya. Alam nitong kaya niya ding lumaban at ipapakita niya raw ito sa kanila. Na-activate nito ang jinky niya gamit ang stick na hawak nito. Nagsimula naman itong gumawa ng web pattern sa paligid ng beast. Kahit si Rudo ay hindi maintindihan ang nangyayari. Na-curious ito anong klaseng form yun at napaisip sa kapangyarihang tinataglay niya. Hindi pa nito malaman paano niya gagamitin yun. Habang deep in thought, dali-daling lumapit si Rio upang matulungan ito. Sinipa niya lang ang kalaban at hindi daw siya makapaniwalang kaya nitong makapagligtas ng iba ng mabilisan. Pinuri niya ito at sinabihan ng good job. Samantala, may isang supporter ang tumawag sa kanilang dalawa. Inamin nitong kakulangan niya kung bakit nangyari yun at nagpasalamat sa kanila. Nang tanungin nito kung tapos na ba daw si Rio sa The Big One, sagot niyang nahati niya na daw ito sa dalawa. Gayunpaman, hindi ito gumagana. Tumingin siya sa aberrant beast at sinabing, kahit na daw ilang beses niya pang hiwain ito gamit ang jinky niya, hindi daw ito naglalaho. Sa sumunod na eksena, makikita naman ang human trafficker na nais sanang ibenta si Rudo. Nakatali ito pati na ang mga kasamahan niya. Tila nalilito siya sa pangyayari at inalala na isang bata daw mula sa langit ang gumawa nito sa kanya. May nakaupo naman sa hindi kalayuan ang biglang tinanong niya kung sino daw ito. Ang parehas nilang tanong ay, saan na pumunta ang Sky Person? Balik sa labanan ni Rio, muli na namang nabuo ang aberrant beast sa harap nila. Nagtaka naman ang supporter nang ma-realize na hindi ito apektado ng jinky. Ipinaliwanag naman ni Rio na ang vital points daw ng aberrant beast ay kapareha ng mga living creature, kaya naman, kapag hinati mo ito sa gitna, sigurado siyang mamamatay sila. Gayunpaman, hindi ito makapaniwala sa outcome na yun. Pati si Rudo ay napaisip dahil dun. Wala nang ibang choice pa si Rio kung hindi patuloy lang itong kalabanin. Aberrant beast pa din naman daw ito, so patuloy niya lang itong hihiwain hanggang sa hindi na ito gumalaw. Sagot naman ng supporter na i-record daw nila yon at ire-report bilang new variety, at magbibigay ng babala sa mga katabing nayon just in case. Agree naman si Rio sa plano na yon. Sinubukan namang mag-volunteer ni Rudo pero umatras ito nang ma-realize na parang wala naman siyang maitutulong sa kanila. Muli namang pumosisyon si Rio at tumalon. Una, kailangan muna daw nitong hiwain ang wild locks ng beast ng malinis. Ginamit nitong muli ang gunting niya at habang tinitigan ito, tinanong niya kung ano daw ba ang gusto ng dear customer nila. Pumiglas naman ang aberrant beast at umungol. Nagtaka naman si Rio sa inakto nito at na-curious kung gusto niya ba daw bigla ng buzz cut. Giit niya, wala daw siyang clippers so medyo matatagalan yon. Tumalon naman si Rio at inikat-ikot muli ang gunting niya upang hiwain ang tila buhok nito sa ulo. Matyaga niya itong inisa-isa hanggang sa matapos. Nakalbo na nito ang ulo niya at nagpasalamat sa paghihintay daw nito. Nagtaka naman siya nang mapansing may something na nag-go-glow sa customer niya. Curious tuloy ito kung may laman ba daw yun. Bigla nitong inangat ang ulo niya dahilan para mapatilapon si Rio. Umatake na ngang muli ang aberrant beast, dahilan upang makagawa ito ng mga butas sa lapag. Grabe ang pinsalang dinulot nito doon at hindi naman makapaniwala si Rio dito. Concerned naman ang supporter na aabutin daw sila nito. Sunod-sunod kasi ang pinakawalang attacks ng halimaw at marami ng butas ang nagawa nito sa lapag. Nahuli pa nga ng isa si Rudo, dahilan upang mahulog ito doon.
Habang pabagsak sa butas na ginawa ng Aberrant Beast, napaisip si Rudo na ang goal niya ay ang mapabagsak ang mga nasa taas. Gayunpaman, hindi man lang nito magamit ang Jinky niya at sa huli, naging pabigat pa daw siya sa kanila. Ano pa daw ba ang silbi ng ginagawa niya doon? May kamay naman ng Sam Aloe dito, at yun pala ay ang isa sa mga supporter. Nagawa siya nitong mailigtas at mahatak. At habang buhat-buhat siya nito, tumakbo na sila upang makatakas. Lutang naman si Rudo dahil doon, kaya't ginaisang ito ng supporter. Aniya, hindi daw nito alam ano ang iniisip niya kaya ito na blanco doon, pero if meron daw itong nais gawin bago pa nito magawa yun, then tumakbo daw ito. Tignan daw nito sila ngayon. Muli namang umungol ang Aberrant Beast sa likod nila, bagay na ikinabahala ng supporter. Patuloy lang itong gumawa ng ingay at napansin naman ni Rio na kakaiba daw yun. Grabe ang pag-iyak nito, kaya naman mukhang yun daw ang weak spot niya. So yun mismo ang tinarget ni Rio. Nagland ito ng pangmalakasang one final blow. Finally, napatumba niya din ito. Unti-unting nadurage ang Aberrant Beast. Napatanong tuloy ang supporter kung napatay daw niya ito. Tinanong niya kung okay lang ba daw si Rio at kung paano niya ito natalo. Ipinaliwanag naman niya nang targetin niya daw ang bagay na yun, namatay na ito. Mukhang po-red daw ang Aberrant Beasts noon. Gulat naman ang supporter nang ma-realize na ang tinutukoy nito ay isang Jinky. Ano daw kaya ang ibig sabihin nun? Ipinagtaka nila na naging Aberrant Beast ang isang Jinky. Paano daw kaya ito nangyari? Lumipat ang eksena nang makitang naglalakad sa hallway ang isang inaantok na lalaki. Si Zanka ito na mapunggay pa nga ang mga mata. Nang marinig niya ang ingay mula sa kwarto, na-curious ito sa kaganapan doon. May pagtitipon palang nagaganap, nagdidiwang at nagiinuman ang mga janitor doon. Nang pasukin ng antok na si Zanka ang kwarto, napansin niya si Rio at tinanong ano daw ang nangyayari sa oras na yun. Giit naman itong gabi na daw. Yun daw ang welcome to the underground party para kay Rudo. Sa tingin naman ni Zanka na ang mga janitor doon ay pumunta lang upang uminon. Ayon naman kay Rio ay okay lang paminsan-minsan na mag-break daw ang lahat. Nagmasid sa paligid si Zanka at napansing mag-isa si Rudo sa gilid. Nakabaon lang sa mesa ang mukha nito. Kaya't sinabi niya kay Rio na ang star daw ng party na yun ay mukhang not into it. Binanggit naman ni Rio na hindi daw kasi nito magamit ng maayos ang Jinky niya para sa request kahapon. Kanina pa daw ito ganon. Naawa naman si Zanka para dito. Speaking daw sa ginawa nila kahapon, narinig niyang may weird Aberrant Beast daw doon. Kwinento naman ni Rio na hindi daw tulad ng mga common na Aberrant Beast yun, ang nakalaban daw nila ay may kakaibang core. At ang core nito ay bagay. Flashback nang matagpuan nila ito, inalala nilang ang mga bagay na may kapangyarihan ay Jinky. Takot na takot daw sila na nagmula ang Aberrant Beast mula sa power na yun. Napayuko na lang si Rio dahil hindi niya din daw alam ang gagawin niya. Kaya naman, hinayaan niya na lang daw ang mga higher-ups doon. Umuwi na lang ito at kumain. Napa-comment tuloy si Zanaka na as always, para daw itong bata. Dagdag ni Rio, kapag tapos na daw ang higher-ups na mag-meeting, darating din sina Engine at Semyu. Hindi naman ito makapaniwalang darating si Engine doon. Samantala, nakayuko at mag-isa sa table si Rudo. Malalim ang iniisip nito habang nakatitig sa gloves niya. Meron namang kumuha ng upuan at lumapit dito, bagay na ipinagtaka niya. Sinabi ng lalaki na isang araw pa lang daw ang nakalipas. At dahil hindi niya pa napakilala ang sarili niya, sinabing niyang siya si Grace Lubin. Nagpakilala naman si Rudo dito. Pero kilala na daw ito ni Grace. Pinuri niya ito dahil magaling daw ang ginawa niya kahapon. Napataas naman ang ulo si Rudo at sinabing, wala naman daw siyang nagawa. Pero sagot nitong, prinutektahan niya daw si Folo mula sa isang Aberrant Beast. Nagtaka naman si Rudo kung sino ang tinutukoy nito. Kaya tinuro ni Grace na siya daw ang batang supporter na nasa kabilang side. Gayunpaman, frustrated pa din si Rudo dahil sa huli, hindi niya magamit ang kapangyarihan niya. Kinailangan pa daw siyang iligtas nito at ni Rio. Ganun daw palagi ang nangyayari kahit na bago siya dumating doon. Inamin nitong madali siyang magalit at nagsasnap na lang sa lahat kahit noon. Si Regto lang daw ang tanging naglilinis ng mga mess nito. Napa-reflect naman ito at sinabing, kailangan niya daw makabalik sa taas as soon as possible.
Naiinis siyang hindi niya kayang magbago at siguradong may magliligtas na naman daw sa kanya ulit. Ni hindi ito ma-live up ang mga expectations nila. Napaklench na lang ito ng kamay at hindi maintindihan bakit ganun na lang lagi ang nangyayari. Bigla namang nagpasalamat si Grease dito, bagay na hindi inasahan ni Rudo. Ipinaliwanag ni Grease na kadalasan, ang mga first time na nakakakita daw sa mga gaya nilang supporter ay minamaliit sila. Iniisip daw na mahihinang nilalang sila na walang abilidad o kaya naman, pabigat lamang sa mga janitor. Ilan nga daw sa mga naging janitor na ay ganun din ang iniisip sa una. Pero wika nito, naiiba daw si Rudo. Nagtaka naman si Rudo sa sinabi nito. Muling nagturo si Grease at sinabing, sumali daw sa janitor si Folo upang maubos ang mga aberrant beasts. Pero ang gaya nitong powerless ay hindi sila mapapatay. Kaya naman, nino-nurture daw nito ang isang precious item sa ngayon para maging giver din ito. At dahil doon, simula nang sumali ito bilang supporter, sinabi niya, patuloy lang daw siyang magiging supporter kahit na maging giver na ito. At sisiguruhin daw nitong kakainin ng mga nang maliit sa kanya ang mga salita nila. Ginagawa daw nito ang lahat upang mangyari yun. Kinausap nito ng Mason Sin si Rudo at sinabing, kung isasantabi daw nito ang pagnanais na maging malakas at mag-live up sa expectation ng iba, ano ba daw talaga ang nais nitong gawin? Napaisip naman si Rudo sa tanong na yon. Bago pa daw siya bumaba doon, bago pa nangyari yun lahat. Siguradong meron daw pagkakataon na nasabi nitong nais niyang gawin ang isang bagay. Nag-isip namang mabuti si Rudo dun. Payo ni Grease na alalahanin daw niya muna yun, at saka bumalik sa kung saan nagsimula ang lahat. Tsaka lang daw lalabas naturally anuman ang magagawa nito upang maisakatuparan yun. Dagdag nito, magkaroon daw siya ng confidence. Hinawakan niya ang ulo nito at sinabing, kahit na daw bumagsak siya doon, buhay pa din ito. Mangiyak-ngiyak na ito nang bigla na lang may kamay na pamatong sa kanya, at si Engine pala ito. Reklamo nitong pagod na daw siya. Nagulat naman si Rudo nang makita ito. Nagtaka naman silang na hindi pa din daw ito kumakain. Sabi din ni Rio na oras na daw para kumain ng star ng pagdiriwang na yun, or else mauubusan siya ng pagkain. Though comment ng isa na si Rio daw ang pinakamaraming kumain doon. Inaya naman ni Grease si Rudo na sabay-sabay na daw silang kumain. Nabuhayan naman si Rudo dahil sa pag-uusap nilang yon. Kaya naman, tumayo na ito doon at iniwan ang silya niya upang makisalamuha sa lahat at kumain kasama nila. Lumipat naman ang eksena sa ibang lugar, kung saan duguan na ang human trafficker kanina. Nagmamakaawa itong tama na daw ang pagpapahirap sa kanya habang nakahandusay ito sa lapag. Nasabi niya na daw ang lahat ng masasabi niya. Humingi ito ng tulong sa kanya, at nang yumoki ito, ngumiti lang ang lalaki at muli siyang inatake. Tinuluyan na nga siya nito. Nabanggit nito ang tip na ang Sky Person ay isa palang giver na may puting buhok na may black tips, dark circle sa paligid ng mata. Kaya naman, nag-e-expect daw ito ng magandang souvenir.